Nagpapatuloy ang kwento sa pagbisita ni Ano sa Diyosa ng paglikha sa nakaraan, at sinabi niya sa kanya na umalis, ngunit tumanggi siyang gawin ito. Sinabi niya na ibababa niya ang buwan ng paglikha, at sinabi ng Diyosa na hindi ito posible. Binanggit ni Anos na walang imposible para sa kanya, at tinanong ng Diyosa kung bakit niya gustong ibaba ang buwan ng paglikha. Sinabi ni Anos na kapag sumapit ang umaga, sinisira ng anak ng pagwasak ang buhay, at kapag dumating ang gabi, ang buwan ng paglikha ay nagbibigay ng bagong buhay. Sinabi niya na hindi sila mga laruan na maaaring gawin ng mga Diyos ang kahit anong gusto nila. Sinabi ng Diyosa na ito ang batas ng mundo. Sinabi ni Anos na dapat mamatay na lang ang batas kung ganito ito kaangal, at binanggit ng Diyosa na mamamatay rin ang mundo kung mamamatay ang batas. Nagtaka si Anos kung napakahalaga ba ng mundong ito kaya't kailangan niyang protektahan ito, at binanggit niya na ito ay isang higanting silid ng pagpapahirap. Sinabi niya na hindi siya susunod sa mga batas na ginawa lamang ng ilang Diyos dahil lamang sa banta ng katapusan ng mundo. Pagkatapos ay ipinakilala ng Diyosa ang sarili bilang mali siya. Ipinakilala rin ni Anos ang kanyang sarili, at umalis siya para sa araw na iyon. Pagkatapos, bumalik siya muli upang makipag-usap sa kanya, at sinabi niya na nais niyang tanungin siya tungkol sa kanyang sarili. Binanggit niya na napagtanto niya na hindi niya sinubukang unawain ang mga Diyos, at tinanong niya kung ano ang iniisip niya. Sinabi ni Malisha na ang mga Diyos ay kaayusan, at wala silang emosyon, isinasakatuparan lamang nila ang kanilang mga tungkulin. Ang kanyang katawan ay maaaring immortal, ngunit siya ay hindi buhay. Sinabi ni Anos sa kanya na ang mga Diyos ay hindi immortal, dahil walang immortal sa kanyang mga mata, at hiniling niya na sabihin pa sa kanya ang tungkol sa kanyang sarili. Natuklasan ni Anos na si Malisha ay may nakababatang kapatid na babae, ngunit hindi niya ito nakita dahil ito ay kaayusan. Dumating ang araw, at binanggit ni Malisha na mawawala muna ang buwan ng paglikha. Bago siya umalis, tinanong ni Anos ang pangalan ng kanyang kapatid, at sinabi ni Malisha ang pangalan ng kanyang kapatid. 7 taon ang lumipas, at muli siyang bumisita kay Malisha. Binigyan niya ito ng isang liham na sinulat ng kanyang kapatid. Binasa ito ni Malisha, at tinanong siya ni Anos kung ano ang sinabi nito. Binanggit ni Malisha na binati niya ang hari ng mga demonyo, at sinabi ni Anos na nagtagal ng maraming trabaho upang makuha siyang magsulat nito. Tinanong niya si Malisha kung may oras siya ngayong gabi, at matapos malaman na mayroon, sinabi niya na mag-usap sila hanggang umaga. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Anos na nagising sa kasalukuyan, at pagkatapos ay kumain ng almusal kasama ang kanyang ina at si Misha. Habang kumakain sila, todo alaga ang ina ni Anos sa kanya, at binanggit niya na maaaring hari ng mga demonyo na si Anos ngayon, ngunit 6 na buwang gulang pa lamang siya at kailangan pa rin ng kanyang ina. Natapos ni Anos ang kanyang pagkain, at tinanong siya ng kanyang ina kung pupunta siya sa Delgate. Sinabi ni Anos na pupunta siya, ngunit bago iyon, kailangan niyang gisingin si Sasha. Sila ay nag-teleport sa kwarto ni Sasha, at sinubukan ni Anos na gisingin siya. Nang mapansin ni Sasha si Anos sa kanyang kwarto, inakala niyang nananaginip lamang siya at bumalik sa pagtulog. Sinabi niya na hindi siya madyay gising hanggang hindi siya niyayakap ni Anos at binanggit na dapat niyang panagutan ito kahit pa isang panaginip lang ito. Kaya't niyakap siya ni Anos at hindi makapaniwala na hindi man lang siya kayang bumangon mag-isa. Dahil dito, nagising si Sasha ng tuluyan at nagtaka kung bakit siya nasa mga bisig ni Anos. Sinabi ni Anos sa kanya na siya mismo ang humiling nito. Nahihiya siya matapos malaman ang nangyari at natuwa si Misha na makita si Sasha na masigla sa umaga. Sinabi ni Anos na mas mukhang ate si Misha kaysa kay Sasha, at nais ni Sasha na kumilos si Misha na parang mas batang kapatid. Hiniling ni Anos kay Misha na magsabi ng isang bagay na hindi makatwiran kahit minsan, at binanggit ni Misha na nalulungkot siya na hindi na makakasama si Anos sa klase. Ipinaliwanag niya na ngayong alam na ng lahat na siya ang Demon King of Tyranny, magdudulot ito ng kaguluhan kung pupunta siya sa klase. Sinabi ni Anos sa kanilang dalawa na huwag malungkot dahil naghanda na siya para dito at lahat ay nakaayos na. Nagtaka sila kung ano ang ibig niyang sabihin, at ang eksena ay lumipat kay Imaid na nagpapakilala ng bagong estudyante sa klase. Napag-alaman natin na ang estudyante ay si Anos na nagkukubli bilang Anos Shotiko, at naintindihan ni Misha at Sasha na ito ang tinutukoy niya. Nagtaka ang ibang mga estudyante kung paano pumasa ang isang 6 na taong gulang sa transfer exam, at sinabi ni Imaid na si Anos Sho ay isang batang henyo. Sinabihan niya si Anos Sho na umupo na, at umupo si Anos Sho kasama ni Sasha at iba pa. Sinabi niya na magiging maayos siya kung ganito ang anyo niya, at nagtaka si Sasha kung talagang kayang magtago ni Anos dahil hindi siya ang tipo na tahimik lang.
Binanggit ni Ano Shu na siya ay isang batang henyo kaya walang dahilan para siya maging tahimik, at sinabi ni Sasha na dapat pa rin siyang maging maseryoso sa pagtatago ng sarili. Sinabi ni Imade na may isa pa siyang ipapakilala sa klase at ipinakilala si Shin Regalia bilang kanilang bagong guro. Binanggit ni Shin na siya ang mamahala sa kanilang mga klase sa espada, at sinabi ni Imade na ang klase ay tatanggap din ng pagsasanay mula sa Great Tree Spirit na tinatawag na Undyne pati na rin mula sa mga demonyo mula 2,000 taon na ang nakalilipas. Mag-aalok din sila ng isang bagong espesyal na klase mula sa mga Ultimate Instructors. Tatawagin nila itong Great Demon King Drills, at sa ganitong paraan, halos tiyak na magiging Demon King sila. Inisip ng mga estudyante na mas kakaiba si Imade ngayon kaysa dati, at tinanong ni Imade ang mga estudyante kung alam nila kung bakit sila binibigyan ng ganitong kagandaang curriculum kahit na bumalik na ang Demon King. May isang estudyante na nagsabi na ito ay dahil mahihina ang mga demonyo ngayon, at sinabi ni Imade na tama siya at kailangan ng Demon King na mag-alala sa mga kaaway. Pagkatapos, nagsimula siyang makaramdam ng kakaiba, at nagtaka sina Sasha at iba pa kung ano ang nangyayari sa kanya. Ipinaliwanag ni Anos na si Zect ang sanhi nito, at ito ang mangyayari kay El tuwing susubukan niyang sumuway sa kanya. Humingi ng paumanhin si Imade para sa kanyang mga nakalilitong salita, at sinabi niya na nais ng Demon King na maging karapat-dapat silang mga karibal at hindi mga kaaway. Naniniwala siya na ang pagsasanay sa kanila ay magpapabuti sa bansang ito, at maiiwasan nila ang dakilang digmaan na posibleng maganap. Sinabi niya na ang mga ideal ni Anos ay masyadong mataas, ngunit ang pagsusumikap para sa imposible ang nagpapakilala sa kanya bilang Demon King. Binanggit niya na ito ang dahilan kung bakit dapat silang lahat magsikap na maging magagandang demonyo, at kapag narinig ng Demon King na sumiklab ang digmaan, siya ay tiyak na gagawa ng mas malalaking hakbang pasulong. Sinabi niya sa mga estudyante na tandaan ito habang sumasailalim sila sa pagsasanay sa Coliseum. Sinabi ni Shin sa mga estudyante na dahil ito ang kanilang unang araw ng pagsasanay, magpapagaan siya sa kanila. Binanggit niya na papatayin niya lang sila ng 1 beses at 2 beses kung kaya nila. Ang eksena ay naglilipat sa mga estudyante na nagsasanay ng kanilang mga kasanayan sa espada sa Coliseum, at nakipaglaban si Lei kay Misa. Madali niya itong natalo, at sinabi ni El na hindi ginagawa ni Misa ang lahat ng kanyang makakaya. Binanggit niya na ang sparring sa kanya ay magiging madali para kay Misa kung magiging tunay siya. Sinabi ni Misa na maaaring tama si Lei tungkol doon, ngunit natatakot pa rin siya na ang pagtanggap sa kanyang tunay na anyo ay maglalapit sa kanya sa pagiging isang Videlhia. Nagtaka si Lei kung natatakot siya sa isang V na sumikop sa kanya, at sinabi ni Misa na malakas ang kanyang pakiramdam ng pagiging sarili niya ngayon, ngunit maaaring kamuhian siya ni Lei kung magiging isang V siya. Hiningi ni Lei sa kanya na huwag mag-alala tungkol dito, at binanggit niya na ang kanyang anyo at paraan ng pagsasalita ay hindi sapat upang baguhin ang nararamdaman niya para sa kanya. Sinabi niya na mamahalin niya siya basta't maging sarili niya, at hiningi niya na ipakita nito ang tunay na sarili. Si Shin ay tumigil sa dalawa na nagpapalitan ng kanilang paglalandi, at sinabi niya na tila kakaunti ang kalaban ni Lei kaya siya na ang haharap dito. Sinabi niya na mamamatay si Lei ng 3 beses o higit pa, at nag-cross ang kanilang mga espada. Nakita ito ni Anos Shu at nabanggit na tila magkaibigan sila, ngunit sinabi ni Misa na sa kanyang pananaw ay parang nag-aaway sila hanggang kamatayan. Sinabi ni Anos Shu na nag-uusap sila sa pamamagitan ng kanilang mga espada, at ipapadinig niya kay Misa ang kanilang sinasabi. Narinig ni Misa na hinihingi ni Lei ang kamay ng kanyang ama para sa kasal, ngunit tumanggi si Shin. Patuloy na nagmamakaawa si Lei at nangako na paliligayahin ang kanyang anak, ngunit sinabi ni Shin na hindi niya ito papayagan. Tinanong ni Lei kung ano ang hindi nagugustuhan sa kanya, at sinabi niya na aayusin niya ang kanyang mga kakulangan. Sinabi ni Shin na masyado pang maaga para magpakasal dahil hindi pa sapat ang kanyang kakayahan sa espada, hindi pa niya kayang protektahan ang kanyang anak sa ganitong paraan. Ginamit ni Shin ang kanyang kasanayan sa espada upang talunin si Lei. Pagkatapos, binuhay niya muli ito at tinanong ni Misa kung okay lang siya. Sinabi niya na ayos lang siya, at sinabi ni Shin na hindi dapat pinalalabas si Misa ng hating gabi. Sinubukan niyang umalis, ngunit napansin niya na nasugatan siya ni Shin, at sinabi niya kay Lei na hindi niya papayagan na ligawan ang kanyang anak hanggat hindi siya natatalo. Sinabi niya kay Misa na ipaalam sa kanya kung uuwi siya ng late gamit ang kanyang spell, at umalis na siya. Nakita naman natin ang iba pang mga estudyante na nagsimula ng kanilang pagsasanay sa espada, at isang estudyanteng nagngangalang Ramon ang nagtanong kay Anos Shu kung maaari siyang maging kapareha para dito. Pumunta sila sa arena, at tinanong ni Ramon si Anos Shu kung ano ang palagay niya kay DH bilang isang royal.
Sinabi ni Anos Shaw na 6 na taon pa lamang siya at hindi pa niya alam ang nangyayari sa mundo. Sinabi ni Ramon na sa ngayon ay magulo ang mundo, at binanggit niya na ang mga miyembro ng royalty tulad nila ay dapat mas respetuhin, ngunit ang lahat ay nangangaral ng pagkakapantay-pantay at patas na batas na tinatawag niyang mga hanggal na batas. Narinig din niya na ang Demon Lord of Tyranny ay gawa-gawa lamang ng mga Unitarian at isa itong peke. Nagtaka si Anos Shaw kung si Ramon ay bahagi ng mga royalist, at sinabi niya na nais niyang ipakilala siya sa kanila dahil narinig niyang sila ay mga kaalyado ng katarungan. Sinabi ni Ramon na ang mga royalist ay buwag na, at sinabi niyang ang mga kaalyado ng katarungan ay hindi agad nagpapakita. Sinabi ni Anos Shaw na magiging kapaki-pakinabang siya sa kanila, at sinabi ni Ramon na huwag siyang maging mayabang dahil isa lang siyang bata. Sinabi ni Anos Shaw na ipapakita niya ang kanyang kapangyarihan, at nilabanan niya si Ramon at napatay ito sa isang hampas. Pagkatapos, binuhay niya itong muli, at tinanong siya ni Ramon kung sino siya. Sinabi ni Anos Shaw na isa lang siyang child prodigy, at tinanong ni Ramon kung libre siya pagkatapos ng klase. Pagkatapos, dinala ni Ramon si Anos Shaw sa taguan ng mga royalist, at nakilala ni Anos Shaw ang kanilang leader. Binanggit ng leader na narinig niya na magaling si Anos Shaw sa mahika at hiningi niya na gawing halimaw ang dragon upang mapalakas ito. Ipinaliwanag niya na ipapagawa niya kay Anos Shaw na gawing halimaw ang 10 dragon tulad nito at pasalakayin ng Midhas. Sa ganitong paraan, maalisan niya ng ilang tauhan ang hari ng mga demonyo at mapapalapit ang mga royalist sa tagumpay. Binanggit ni Hoso na pati mga karaniwang tao ay maaapektuhan ng mga dragon, at sinabi ng leader na iyon ang dahilan kung bakit mahusay ang plano. Binanggit niya na magiging abala ang hari ng mga demonyo sa pagprotekta sa mga tao para lumaban. Pagkatapos, ginawang halimaw ni Anos Shaw ang dragon. Sinabi niya na tanga ang leader dahil minamaliit nito ang kapangyarihan ng dragon at hindi niya ito makokontrol kapag nagwala na ito. Nagwala ang dragon at tinalo ito ni Anos Shaw gamit ang isang atake lamang. Namangha ang leader sa kanyang kapangyarihan, at binanggit ni Anos Shaw na hindi sapat ang 10 dragon. Masaya ang leader na magkaroon ng isang mapagkakatiwalaang kaalyado at sinabi ni Anos Shaw na may isa pang depekto ang kanyang plano. Bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo at nagulat ang parehong leader at si Ramon na makita si Anos doon. Pinaalalahanan sila ni Anos na hindi papayagan ang kasamaan sa bansang ito. Sinabi ng leader na peke si Anos na ipinadala ng mga Unitarian dahil hindi maaaring narito ang totoong hari ng mga demonyo. Sinubukan ng mga royalist na atakihin si Anos, ngunit pinabagsak niya ang kanilang atake gamit ang isang hininga lamang. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang mahika upang lagyan ng posas ang mga royalist at ipinaliwanag na ang sinumang may mga posas sa kanilang leeg ay patuloy na makakakita ng parehong bangungot ng paulit-ulit. Hanggat sinusundan nila ang landas ng pagiging royalist sa bangungot na iyon, mamamatay sila sa kanyang kamay. Matapos silang magdusa ng ilang sandali, binalik ni Anos sila at binanggit na mula ngayon, magtatrabaho sila upang baguhin ang mga royalist. Kapag napanumbalik nila ang kanilang mga mabuting kaluluwa, aalisin niya ang mga kwelyo. Sinabi ng leader na masyadong mayabang si Anos. Pinahirapan muli sila ni Anos sa mga bangungot at pagkatapos, sumuko sila sa kanya. Ipinaalam nila sa kanya na isang kakaibang lalaki ang nagbigay sa kanila ng mga dragon at may suot itong singsing na hindi mula sa DHOI session. Pagkatapos, naisip ni Anos na ang taong ito ang utak ng lahat at binigyan niya ng pagkakataon si Amelia na makipagkita sa kanya sa trono. Binanggit ni Amelia na wala siyang lugar na kinabibilangan. Pagkatapos ng ginawa ni Anos sa kanya, nanatili siya. Sinabi ni Anos na hindi niya papayagan ang trahedya na dumating sa kanyang mga tao, at hinihiling niya na iligtas siya. Tinanong ni Anos si Amelia kung sumumpa ba siyang hindi na siya magrereklamo kung ililigtas niya siya, at sumang-ayon si Amelia. Binanggit ni Anos na hindi niya papayagan ang trahedya na dumating sa kanya, ngunit siya lang ang makapagliligtas sa kanyang sarili. Sinabi niya na ibabalik niya siya bilang guro, ngunit magtuturo siya sa Hero Academy. Sinabi ni Arlie sa Amelia na diskriminahin siya ng mga tao dahil siya'y demonyo kung magtuturo siya roon, at sinabi ni Anos na wala nang tiwala sa kanya ang Hero Academy. Ang mga mag-aaral din ay medyo pasaway, at kung magtatagumpay siya roon, iaangat niya siya sa Demon King Academy at ibibigay niya ang parehong ranggo ng 7 Elder Demon Emperors. Ito ang nagpapasya kay Amelia, at sinubukan niyang umalis, umaasa na pananatilihin ni Anos ang kanyang pangako. Bago siya umalis, sinabi ni Anos na hindi niya papayagan na talikuran niya ang kanyang kaligtasan dahil siya ang humiling sa kanya na iligtas siya, at umalis siya.
Ang eksena ay pumutol sa pagdating ni IGTH sa Del, isang mensahe kay Anos, at sinabi niya na may nakita na dragon sa kanyang lugar. Maraming tao ang nawawala, at malamang nakinain na sila. Sa oras na ito, wala pang nakakaalam kung paano pigilin ang isang dragon, at iniisip ni Anos na mas mabuti siguro kung ipadala niya ang kanyang mga tauhan mula 2,000 taon na ang nakalilipas. Ngunit sinabi ni IGTH na tila hindi hihingi ng tulong ang mga tao. Kung magpapadala siya ng kanyang mga tauhan ng walang pahintulot, masama ito, at sinabi ni Anos na hihilingin niya ang kooperasyon ng dalawang lungsod. Sa kasong ito, nag-aalinlangan si IGTH na pumayag ang Hero Academy dito, at pinakiusapan ni Anos na huwag mag-alala dahil mayroon siyang flexible na guro doon. Isang linggo pagkatapos, nag-teleport ang mga mag-aaral ng Demon Academy sa Hero Academy, at tinanong ni Imaid ang isa sa mga mag-aaral kung ano ang pakiramdam na gamitin ang kanyang unang mahika. Sinabi ng estudyante na dahil sa tulong ni Emma, at hindi nito binabago ang katotohanang siya ang pinakamahina sa mahika sa klase. Sinabi ni Imaid na maganda ang ganitong asal, at sinabi niya na kumpara sa Demon King, silang lahat ay nasa magic. Binanggit niya na dahil hindi siya mayabang, ito ang nagpapakita na siya ang may pinakamalaking potensyal. Dahil dito, sinabi ni Sasha na ang Imaid ay kakaiba, pero seryoso siya sa kanyang trabaho. Pagkatapos, itinuloy ang eksena sa pagtuturo ni Amelia sa kanyang klase sa academy, ngunit walang nakikinig sa kanya sa klase, at tinanong niya sila kung bakit palagi nila itong ginagawa. Pinapaalala sa kanya ng isang estudyante na bago pa lamang siya nagtuturo roon kahapon, at napansin ng mga bayani na wala ang Demon King sa mga estudyante mula sa DH. Sinabi ni Imaid sa lahat na alam niya na wala silang interes sa inter-academy exchange, at tinawag niya ang isang O. Sinabi niya na magkokompetensya ang bawat kinatawan ng bawat academy sa isang laban, at kung mananalo ang Hero Academy, kanselahin niya ang lahat ng mga klase sa panahon ng exchange. Sinabi ni Hen na hindi mahalaga dahil tiyak na nagpaplano si Imaid na bigyan ang kanyang panig ng kalamangan, at nagtataka si Imaid kung papayag siya na gawin ito. Kung bibigyan siya ng kalamangan, at sinabi niya na papayagan niyang pumili kung paano niya gustong makipagkumpetensya, sinabi ni Hen na pareho silang dapat na mag-roll ng isang dice, at ang may pinakamataas na numero ang mananalo sa laban. Pagkatapos, ibinigay ni He ang isang dice kay Anos Shu, at napansin ni Anos Shu na inaayos ang dice. Pagkatapos, nag-roll si H ng numero 5 sa dice, at tinanong siya ni Anos Shu kung pwede niya itong i-roll sa anumang paraan niya gusto. Pinayagan ni H ito, at inilibing ni Anos Shu ang dice sa lupa sa isang tapon, at nakakuha siya ng numero 6. Sinabi ni He na nagdaya si Anos Shu, at binabalikan siya ni Anos Shu na siya ang nagsabi na pwede siyang mag-roll kahit anong paraan niya gusto. Pagkatapos, bumalik si He sa kanyang upuan, at narinig ni Ano SH ang isang kakaibang boses. Napansin niya ang isang babae sa harap niya, at tinanong siya ng babae tungkol sa makapangyarihan, at biglang nawala. Sinubukan ni Amelia na simulan ang klase, ngunit pumunta roon ang punong guro na may pangalang Samira, at sinabi niya na may maraming pagkakita sa isang dragon, at iniutos ng palasyo ang mga estudyante ng espesyal na klase na sugpuin ang nilalang na ito. Nagulat ang mga estudyante sa narinig, at nagtataka si Amelia kung bakit hindi ang militar ang nag-aalaga nito. Sinabi ng punong guro na pwede niyang tanungin ang opisina para sa karagdagang detalye, dahil siya ay isang abala na tao, at binati niya si Lei. Sinabi niya na inihanda nila ang isang seremonya upang batiin siya sa palasyo, at ang mga sibilyan at mga sundalo ay handa ng batiin ang bayani na si Kanan. Sinabi ni Lei na demonyo na siya ngayon, at sinabi ng punong guro na alam nila na sa kanyang pinakakaugalian, siya pa rin ay isang bayani. Tinanong ni Anos Shu si El kung pwede itong sumama sa kanya upang maglaro sa tubig pagkatapos ng paaralan, at pumayag si Lei, at sinabi niya sa punong guro na siya ay abala pagkatapos ng paaralan. Tinanong ng punong guro si Lei na sumama na ngayon kung abala siya mamaya, dahil wala siyang matutunan sa gitna ng mga peking mga bayani. Hindi makapaniwala si Lano na tinatawag ng punong guro ang kanyang sariling mga estudyante na peke, at sinabi niya na dapat nilang gamitin ang mga tropa na kanilang nakapost upang batiin ang bayani sa laban sa dragon sa halip. Sinabi ng punong guro na tumahimik siya, at sinabi niya na dapat silang ikulong dahil sa pagsasangkalan lamang sa pagiging bayani ni Kanan. Sinabi ni Lano na ang pag-utos sa isang di kilalang halimaw ay tulad ng pagpunta sa kanilang mga kamatayan, at sinabi ng punong guro na bilang mga bayani, hindi sila dapat magdalawang isip bago ilagay ang kanilang buhay sa panganib. Sinabi niya na nag-aalok sila ng pagkakataon pagkatapos nilang mabaigo sa pagpigil sa kamakailang digmaan, at sinabi ni Amelia na walang dapat mag-rescue ng kanilang buhay para lamang tawaging bayani.
Sinabi niya na kung ito ang kahulugan ng pagiging bayani, hindi na nila kailangang maging bayani, at sa tingin niya'y walang kabuluhan ang mamatay para sa gayong hindi responsable na utos. Sinabi ng punong guro na tumahimik siya, at nag-isip kung dapat ba niyang ipadala siya pabalik sa DH, at humingi ng paumanhin si Amelia sa kanya dahil wala siyang ibang pagpipilian. Nagtatangkang pabagsakin ng punong guro siya, ngunit pinatid siya ni Lano at muntik ng pagbabanta ni Mai, pababa man o pataas. Pagkatapos, umalis ang punong guro sa silid-aralan at sinabi ni Amelia sa mga estudyante na hindi ito kinakailangan. Binanggit niya na bilang kanilang guro, kailangan niyang panagutin ito, at umalis ang mga estudyante, ngunit sinabing hindi nila kayang harapin siya ngayon. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena kay Ano Shu at ang kanyang mga kaibigan na pumunta sa isang restoran upang kumain, ngunit napansin ni Ano Shu si Amelia na pinipilit buksan ng ilang can na pagkain. Hindi niya ito magawa, at tinulungan siya ni Ano Shu. Sinabi niya na ang mga can na pagkain na ito ay hindi sumasagot sa mga demonyo, at upang buksan ito, ay dapat nilang pagtakpan ang kanilang panalangin tulad ng isang tao. Binuksan niya ang mga lata at nagtaka kung bakit kumakain si Amelia ng canned na pagkain, samantalang maraming restoran sa paligid. Binanggit niya na ayaw niyang makipag-usap sa iba, at kaya dinala niya ang isang taon na supply ng canned na pagkain. Sinabi niya na mahusay talaga si Ano Shu sa mahika, at iniiwasan siya. Tinanong ni Ano Shu kung pwede niyang subukan ng canned na pagkain, at kumain siya nito gamit ang kanyang mga kamay. Sinabi ni Amelia na hindi dapat gamitin ni Ano Shu ang kanyang mga kamay, at sinabi ni Ano Shu na wala siyang tinidor. Nilinis ni Amelia ang kanyang mga kamay, at sinabi niya na dapat baguhin ni Ano Shu ang kanyang paraan ng pagsasalita, dahil sa ngayon ay tila siyang pinakamapangahas na tao sa mundo. Binanggit niya na tila isang royal si Ano Shu, at sinabi niya na minsan din siyang royal, ngunit binago siya ng isang masamang mangkukulam sa isang hybridong demonyo. Ipinagmalaki niya ang pagiging isang royal at namumuhay ng masaya, ngunit ninakaw sa kanya ang lahat pagkatapos nagsimulang pagmaliitin siya ng lahat, at bagaman naging guru siya ngayon, duda siya kung magiging masaya siya kailanman. Nagtataka si Ano Shu kung bakit niya ito iniisip, at sinabi niya na sa pagdating dito, ay napagtanto niya na ituring siyang normal na tao ng mga tao na walang kapangyarihan sa mahika, at hindi siya iba sa pagtingin sa kanya noong nasa DH pa siya. Binanggit niya na siya lang ang naghahatid sa kanya, at wala nang iba. Sinabi niya na hindi niya alam kung ano ang gagawin pagkatapos makaharap ang katotohanan na siya ay isang masamang at pangit na tao, at sinabi niya na wala namang nagbago sa lahat. Sinabi niya na ito ay dapat nasumpa ng masamang mangkukulam, at sinabi niya na siya ay isang royal lamang sa pangalan, sa katotohanan ay wala siya, at hindi na siya maaaring maging isang dakilang tao ngayon. Sinabi ni Ano na ito ay higit pa sa kanyang pangunawa, at binanggit na masyadong maalat ang canned na pagkain. Sinabi ni Amelia na dapat itong kainin kasama ang tinapay, at pinakain ito sa kanya. Nagustuhan ito ni Ano Shu, at sinabi niya na natuto siya ng bagong bagay ngayon. Ito ay nagsasaad na dahil may isang taon na supply ng mga kakaning nakakanyan, siya ay dapat alam niya ang maraming paraan upang kainin ang mga ito, at binanggit ni Amelia na masaya siyang turuan siya tungkol sa mga ito. Kung gusto niya, ang eksena ay pagkatapos ay tinatapos sa isang grupo ng Asha malapit sa isang ilog, at iniisip ni Sasha na dapat nilang dalhin ang mga swimsuit kasama nila. Sinabi ni Shu na gagawa siya ng ilan at ginamit niya ang kanyang mahika upang gumawa ng mga swimsuit para sa lahat. Ang lahat ay naglalaro sa tubig at gumawa ng delk na itinapon mula sa buhangin sina Zashia at Eleanor. Nagpanggap na si Zashia ay ang Demon King at sinabi ni Eleanor na dapat niyang maglabas ng isang utos. Sinabi ni Zashia na umupo sina Eleanor at Ano sa trono at sinabi ni Eleanor na hindi sapat ang espasyo para sa tatlong ito. Si Zashia ay patuloy na nag-insist at sinabi ni Eleanor na gawin ni Ano si Ano Shu. Ang tatlo ay umupo kasama-sama sa trono at sinabi ni Zashia na si Ano ay dapat laging maging si Ano Shu, at sa ganitong paraan, siya ay maaaring maging kanyang ate. Sinabi niya na siya ay magtatanggol sa kanya at sinabi niya na siya ay masipag na nagtatrabaho sa kanyang mahika ng salamin. Nalaala ni Ano Shu na ito ay ang itinuro sa kanya ni Melev at sinabi ni Eleanor sa kanya na siya rin ay nag-aaral ng suportang mahika. Iniisip ni Ano Shu na ito ay maganda at pinasalamatan siya ni Eleanor sa pag-aalaga sa 10,000 zas. Sinabi niya na sinabi ni Enyun ayon sa kanya na sila ay matututong magsalita sa lalong madaling panahon at sinabi ni Ano Shu na ito ay simula pa lamang kagaya ng sinabi niya sa kanila na gagawin niya silang masaya. Pagkatapos ay tinatapos ang eksena sa pag-uusap ni Lee at Misa at sinabi ni Lee sa kanya na maganda ang suot niyang swimsuit. Napahiya si Misa at nagbasa siya ng tubig kay Lee, at sinabi ni Lee na siya ay magpaparusa sa kanya.
pumunta si Shin at nagtataka siya kung anong uri ng parusa ang tinutukoy niya. Pagkatapos ay hinamon niya sila sa isang contest sa paglangoy, at sinabi niya na kung sakaling manalo sila, ay hahayaan niya na wala siyang pakialam sa kanyang anak na si Misa. Sinubukan ni Misa na pigilan sila ngunit hindi sila nakinig sa kanya at nagsimula silang lumangoy. Habang lumalangoy sila, si Misa ay nagtataka kung ganito ba ang paraan ng mga tao na magkaugnay 200 taon na ang nakalilipas, at sina Sasha at Misha ay iniimbitahan siya na maglaro kasama nila. Samantala, nakikita natin na si Shin at Lei ay may mainit na kompetisyon at pareho nilang iniisip na sila ang magliligtas kay Misa mula sa pagkalunod kung sakaling mangyari ito. Ang dalawang ito ay natapos ang karera ng sabay at sinubukan nilang tanungin si Misa kung sino ang nanalo ng karera, ngunit sila ay nadismaya sa pagkakatuklas na hindi man lang siya nanonood sa kanila. Pagkatapos, ang eksena ay tinapos sa mga demonyo na bumabalik sa mga dormitoryo, ngunit si Anos Sho ay pumunta sa isang liblib na lugar dahil napansin niya ang isang taong sumusunod sa kanila. Sinabi niya sa kanyang tagasunod na lumabas, at ibinunyag ng tagasunod ang kanyang sarili. Siya ay nagpakilala bilang isang mataas na Alobo Agazi mula sa kaharian ng Dragon God, at sinabi niya na siya ay kardinal ng Jordal. Siya ay ang oracle ng napiling 8, at sinabi ni Anos Sho na hindi niya pa naririnig ang tungkol sa kanya. Isang taas ay nagsasaad na siya ay alam na si Anos ang hari ng mga demonyo na inanyayahan na lumahok sa banal na pagpili ng hatol, at siya ay nagtatawag ng isang Diyos. Si Anos ay nagulat na mayroong isang antas upang tawagin ng isang Diyos, at isang taas ang nagsasabi na sa ngayon ito ay isang lugar para sa hatol, at hinihiling kay Anos na ipakita sa kanya ang kanyang Diyos. Nagtataka si Anos kung ano ang ibig sabihin niya, at ang taas ay sinasabi na dapat malaman ni Anos ang ibig sabihin niya dahil siya ay isa sa mga pinili at isang maling-maling tao si Anos. Binanggit ni Anos na hindi niya matandaan na siya ay pinili para sa anumang bagay, at sinabi ng taas na siya ay dapat magdala ng hatol sa kanya sa kasong ito. Binanggit niya na dapat niyang ipaglaban ang kanyang Diyos na si Arca, at siya ay nagtatawag ng buwan ng paglikha. Nakita ito ni Anos at tinanong kung siya ay mali siya, at sinabi niya na hindi siya ay si Arca ang Diyosa ng pagpili. Binigkis niya si Anos ngunit nakalaya ito. Binanggit niya na wala siyang ideya kung ano ang kanilang pinag-uusapan, ngunit ang kapangyarihan ng isang simpleng Diyos ay hindi sapat upang pumatay sa kanya. Sinabi ng taas na lahat ng nilalang ay sumasamba sa mga Diyos, at hinihiling ni Anos na huwag ipilit ang kanyang mga ideal sa iba. Binanggit niya na siya ay nagtataka kung ano ang itsura ng isang tinatawag na maling-maling tao, at sinubukan niyang gamitin ang kapangyarihan ng Arcana upang atakihin si Anos ngunit iniiwasan ito ni Anos. Sinubukan niyang atakihin ang taas, ngunit iniligtas siya ni Arca. Sinabihan niya si Anos na tumakbo, at umurong si taas. Tinanong ni Anos kung sa palagay niya ay kayang manalo ngayon na siya ay wala ng pasanin, at sinabi ni Arca na hindi siya sigurado dahil hindi pa niya nakikita ang sinuman na kasing lakas niya sa buong pagpili ng hatol. Tinanong siya ni Anos kung ano ang pagpili ng hatol, at sinabi niya na ipapaliwanag niya ito sa kanya kung hindi niya alam, dahil ito ang kanyang tungkulin bilang Diyosa ng pagpili. Binigyan niya si Anos ng pahintulot, at ipinaliwanag niya na ang pagpili ng hatol ay ang paraan kung paano ang isang tao ay magiging isang Diyos. Ang mga pinili na napili mula sa lahat ng mga nilalang ay hinatulan at napipili ang isang kinatawan na nakakakuha ng kapangyarihan upang maging isang banal na kinatawan para sa sinuman na napili. Upang mapili bilang isang kinatawan, kailangan nilang ituring na karapat-dapat ng bawat Diyos ng pagpili, ngunit bihira lamang pumili ng iba ang mga Diyos ng pagpili kaysa sa taong kanilang pinagtatrabahuan. Binanggit ni Anos na ibig sabihin nito ay ang tanging paraan upang manalo ay upang alisin ng iba o sirain ng mga Diyos ng pagpili, at sinabi ni Arca na ang pagpili ay maaaring mapatunayan sa iba't ibang paraan. Nagtataka si Anos kung bakit siya napili, at binanggit ni Arca na isa sa 8 mga Diyos ng pagpili ang pumili sa kanya, at makakatanggap siya ng mas detalyadong paliwanag sa Everest at Zeta. Nagtataka si Anos kung ipapakita sa kanya niya ang daan, at sinabi niya na ito ay nasa ilalim ng mundo at pwede niyang puntahan ito sa kanyang sarili. Binanggit niya kung gusto niya ituloy ang laban, ngunit sinabi ni Anos na hindi, at tinanong niya kung bakit siya tinanong nito ng tanong na iyon. Binanggit niya na ito ay isang bagay na simpleng gusto niyang malaman, at iniwan niya ang eksena sa hapon. Pagkatapos ay humiwalay ito kay Imade na nangangasiwa sa kanyang klase at binanggit na pagkatapos isaalang-alang ang kanilang hinihingi na gawin kahapon, kailangan nila ng kaunting pagsasanay sa Dragon's Lane. Sinabi niya na dapat magsimula sila sa pamamagitan ng paglalaro ng tag, at ang mga mag-aaral ng Hero Academy ay nagulat na maglalaro sila sa halip na mag-ensayo.
Sinabi ni Imade sa kanila na tumakbo sila patungo sa Lone Pine Tree sa loob ng 3 minuto nang walang paggamit ng anumang mahika, at iniisip ng mga mag-aaral na madali lang ito at nagsimulang tumakbo. Habang malapit na silang makarating sa puno, sinalakay sila ng isang dragon at nagtataka si Amelia kung ano ang nangyayari rito. Sinabi ni Imade sa kanya na kahapon ay natuklasan niya na malapit ang lugar na ito sa tahanan ng mga dragon, at inakala niya na ang pinakamahusay na paraan upang turuan ng mga mag-aaral ay sa pamamagitan ng kanilang pagtamo ng karanasan sa banta ng tunay na dragon. Binanggit niya na sa araw na ito, ang kanilang klase ay maglalaro ng tag kasama ang isang dragon, at ang kanilang layunin ay ang iwasan ang atake ng dragon at makarating sa Lone Pine Tree. Ipinaliwanag niya na hindi sila dapat mag-alala tungkol sa pagkamatay, dahil sila ay muling mabubuhay ng walang katapusan hanggat hindi nauubos ang buhangin sa orasan na ito. Kung hindi nila gustong mamatay, kailangan nilang bumalik dito bawat 3 minuto upang baligtarin ang buhangin. Binalaan niya sila na huwag maubos ng dragon o hindi sila muling mabubuhay, dahil ang mga digestive juice ng isang dragon ay maaaring magtunaw ng buhay ng isang tao. Pagkatapos ay nakita natin ang mga mag-aaral na muling mabubuhay at sinubukang tumakas mula sa dragon, ngunit inatake sila ng dragon muli. Ipinaliwanag ni Shin na ang mga dragon ay gumagamit ng mga vibration upang matukoy ang kanilang biktima, at kung sila ay tatakbong tahimik, hindi nila magagamit ang kanilang lokasyon. Pagkatapos ay bumalik ang mga mag-aaral upang baligtarin ang hourglass at nakita natin na ang lugar sa paligid ng hourglass ay napaliligiran ng isang harang. Sinabi ni Imade sa lahat na simulan ang laro ng tag, at si Anos Sho ay lumabas muna na sinasabi na gusto niyang subukan ng isang bagay. Tinutukan niya ng masama ang mga dragon at sumuko sila sa kanya. Nagulat ang mga mag-aaral ng Hero Academy na makita ito, at si Anos Sho ay nagtanong sa mga dragon na ipakita sa kanya ang kanilang pugad, at pumasok siya sa kanilang pugad kasama si Misha at Sasha. Tinanong siya ni Sasha kung saan sila pupunta, at sinabi ni Anos na papunta sila sa Ivran Zeta dahil ito ay nasa ilalim ng mundo. Sinabi ni Sasha sa kanya na naririnig niya ang isang kakaibang tunog, at sinabi ni Anos na ito ay ang iyak ng isang dragon, at ipinaliwanag niya na ang mga paboritong chords ng isang dragon ay lumilikha ng isang espesyal na magic field na tinatawag na domain ng dragon. Binanggit ni Anos na kung may mga tao na namumuhay sa mundo sa ilalim, dapat malapit sila sa pugad ng mga dragon, at dinala sila ng dragon sa isang lungsod sa ilalim ng lupa. Nagtatanong sila kung ano ito at sinabi ni Anos sa kanila na ang lungsod na ito ay hindi umiiral 2,000 taon na ang nakalipas. Binanggit niya na dapat itong itinayo pagkatapos siyang muling ipinanganak, at nagtatanong sila kung sino ang maaaring nagtayo nito pagkatapos sila ay pumasok sa lungsod. Napansin ni Anos na ang mga residente ng lungsod na ito ay may mahiwagang kapangyarihan na katulad ng mga tao at demonyo. Nagtataka si Misha kung ang mga naninirahan sa ibabaw ay ang mga ninuno ng mga taong ito, at sinabi ni Anos na maaaring oo, ngunit nakakabahala na walang nakakaalam sa ibabaw tungkol sa lugar na ito. Nagtataka si Sasha kung ang lugar na tinatawag na Ivran Zeta ay nasa paligid din dito, at napansin ni Anos na may isang hide na sumusunod sa kanya. Tinanong niya ito kung balak niyang simulan muli ang pagpili ng hatol, at sinabi sa kanya ni Ai na ipinagbabawal ang paglaban sa lungsod na tinatawag na Galaha. Sinabi niya na ang Ivran Zeta ang tanging lugar kung saan maaaring isagawa ang pagpili ng hatol sa ilalim ng mundo at patungo sila roon ngayon. Nagtataka si Anos kung sigurado siya na dadalhin siya roon gaya ng pagtawag sa kanya ng isang eretiko, at sinabi ng Hai na hindi niya maaaring agawin sa isang eretiko ang pagkakataon na matuto mula sa mga Diyos. Pagkatapos ay pumunta sila sa Ivran Zeta at sinabi ni Arca sa kanya na ito ang institusyon ng tulong ng mga Diyos. Saka ipinaliwanag na ang pagpili ng hatol ay isang ritual upang pumili ng isang banal na ahente, at binanggit niya na ang bakanting upuan doon ay para kay Anos na punuan. Saka binigyan siya ni Arcana ng singsing, at sinabi ng isang hide na ang pagsingil ng pangako ng pagpili ay ibinibigay sa mga napiling 8 tao, at sila ay bumubuo ng isang pakikipagtipan sa kanilang Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala sa kanila. Sinabi ni Anos na hindi kumikinang ang kanyang hiyas gaya ng mga AIDS, at sinabi ng isang hide na ito ay dahil hindi pa siya tunay na nagbubuo ng isang pakikipagtipan. Saka tinanong niya sila kung paano siya napili kahit na hindi pa siya nakakakilala ng isang Diyos ng pagpili, at sinabi ni Ai sa kanya na maaaring maging isang Diyos ng pagpili ang anumang Diyos sa pamamagitan ng pagpili ng isa sa napiling. Nagtataka si Anos kung aling Diyos ang maaaring sumama sa kanya dito, at tinanong sila niya kung hindi ba sila nag-aalala kung ang isang Diyos ay matalo sa panahon ng pagpili ng hatol at mawala ang kanilang orden. Sinabi ni Ai sa kanya na sa panahon ng pagpili ng hatol hindi nawawala ang orden kahit ano pa ang mangyari,
at naiintindihan ni Enos na hindi niya gustong magkaroon ng isang banal na kinatawan na isilang dahil dumaan siya sa impyerno upang lipulin ang orden ng pagkawasak. Sinabi ni Ay sa kanya na hindi niya maaaring baliwalain ito kapag siya ay napili na. Binanggit niya na ang kanyang pangalan at ang titulo na kanyang natanggap ay naka-engrave sa banal na upuan. Tapos tinanong siya ni Anos kung paano nagkaroon ng pagkakaroon ng mundo sa ilalim sa unang lugar. Sinabi ni Ay sa kanya na hindi siya obligado na sagutin ang anumang mga tanong na hindi kaugnay sa pagpili ng hatol. At sinabi ni Anos na ito ay okay sapagkat ito ay isang paaralan at marahil may isang aklat ng kasaysayan sa kahit saan. Sinusubukan niya na umalis, pero binalaan siya ni Aid na pinapayagan ng labanan sa lahat ng lugar sa buong Everanzada maliban sa banal na upuan hall. Ngayong ipinakita niya ang kanyang mukha sa mga piniling individual, silang lahat ay magiging para sa kanya. Umalis pa rin si Anos at napansin niya ang ilang mga batong tablet sa aklatan. Nakita niyang nagmamasid ang ilang mga mag-aaral sa mga tablet at napansin ni Misha na kalahati nito ay nakasulat sa sinaunang mahika, ngunit hindi niya mahanap ang natitirang bahagi. Sinabi ni Anos na hindi magiging problema para sa kanya ang pag-decipher nito dahil maraming tablet sa lugar na ito, at nag-decipher siya ng teksto sa isang segundo. Binanggit niya na ang mundong ito sa ilalim ng lupa ay nilikha 2,000 taon na ang nakalipas at ang mga naninirahan dito ay kilala bilang mga anak ng mga dragon o dragonites. Nagulat si Sasha na na-decipher na niya ang teksto, at ang iba pang mga mag-aaral ay nagulat din na marinig ito. Sinabi ni Anos na ang mga ninuno ng mga naninirahan dito ay ipinanganak mula sa mga dragon at ipinaliwanag niya na ang mga dragon ay kumakain ng mga pinagmulang pinagkukunan, at pagkatapos kumain ng malaking dami nito pinagsasama nila ang mga pinagmulan sa isa bilang kanilang isilang ang isang anak ng mga dragon. Mayroon itong kapangyarihan ng mga dragon at mayroong malaking lakas. Sinabi ni Anos na ang mundong ito sa ilalim ng lupa ay may mga kaharian na tinatawag na Jordal, ang kaharian ng banal na dragon, Atha, ang kaharian ng Royal Dragon, at Gisha, ang kaharian ng Supremong Dragon, na patuloy na nag-aaway sa isa't isa. Sinabi ni Anos na walang nabanggit na lumikha sa mundong ito sa mga tablet na ito. Pinakita ni Misha kay Anos ang ilang nakatagong teksto, at tinanong siya ni Sasha kung paano niya nalaman na nandito ito. Sinabi ni Misha na may bahagya siyang nakita ito, at napansin ni Anos na ito ay sinaunang pagsulat na kilala lamang ng mga Diyos, ngunit itinuro ito minsan ng militar sa kanya. Binasa ni Anos ang pagsulat at natuklasan niya na ito ay isang uri ng puzzle, at mula dito maaari niyang sabihin na maaaring lumikha ng mundo ang mga Diyos na may utos na nakasulat dito. Isang lalaking may pangalang Gazelle AP Gila ang lumalapit kay Anos at sinabi niya na siya ay isang banal na kaliwat ng Jordal, pati na rin isa sa piniling 8. Siya ay magtuturo kay Anos ng isang aral mula sa pagbibiro sa banal na pagpili, at sinabi niya ang isang incantation upang tawagin ang kanyang Diyos, ngunit pinatay ni Anos siya bago niya matapos ang incantation. Ang mga Diyos na tinawag ni Gazelle ay sumisidhi pa rin, at natuklasan ni Enos na maaaring tawagin ang mga Diyos habang buhay pa ang Diyos. Ang Diyosa na tinawag ni Gazelle ay ibinalik siya, at binanggit niya na ito ang Diyosa ng pagpapagaling na tinatawag na Nutradwana, at maaari pa nitong buhayin ang mga patay. Binigyan niya ng atake si Anos ang Diyosa, ngunit inililigtas ng Diyosa ang lahat ng pinsala mula sa kanyang atake, hanggang sa siya ay makapagbigay ng isang suntok na malubha itong nasugatan. Ang Diyosa ay nagutos si Gazelle sa kanyang Diyosa na iligtas ang kanyang sarili, ngunit ito ay nagpapabagsak sa kanya sa halip. Nagtataka si Gazelle kung ano ang nangyari, at sinabi ni Anos sa kanya na ginamit niya ang isang spell na nagpapalakas sa pagpapagaling ng katawan. Masyadong mataas na pagpapagaling ay maaaring nakalalason para sa isang tao, at sinubukan ng Diyosa na pigilan ang kanyang kapangyarihan dahil dito, ngunit dahil sa kanyang walang isip na utos, siya ay naalis. Narito, hindi makapaniwala si Anos na isang alagad ng mga Diyos ay hindi alam ang gayong kahinaan. Ginamit ni Gazelle ang isang kasanayan na tinatawag na summoning ng pagmamayari upang ay summon ng isa pang Diyos na tinatawag na Diyos ng Radiance sa kanyang katawan. Sumamon din siya ng isang banal na sandata at bumiyahe siya sa bilis ng liwanag upang atakihin si Anos, ngunit napapasa ni Anos siya. Binanggit ni Anos na kahit sa bilis ng liwanag ay hindi niya magagawa ang tumakas sa kanya at sumaksak siya sa katawan ni Gazelle ng kanyang kamay. Binanggit ni Anos na kahit nasirain niya ang isang Diyos sa panahon ng pagpili ng hatol ay hindi dapat magkaroon ng anumang epekto sa kaayusan ng mundo, at sinabi ni Gazelle sa kanya na walang sino man ang makapagwasak sa isang Diyos. Sinira ni Anos ang Diyos na nagmamay-ari kay Gazelle at hindi makapaniwala ang mga mag-aaral sa silid-aklat na natalo si Gazelle. Binanggit ni Gazelle na hinihiling sa kanyang Diyos ng pagpili na sagutin siya ngunit hindi niya narinig ang tugon, at sinabi ni Arca na ibigay ang kanyang pangako ng pagpili jewel.
Tinanggihan ni Gazelle at sinubukang tumakas ngunit pinutol ni Arka ang kanyang kamay at siya ay kumuha ng alahas. Pagkatapos, inaalok niya ang tatlong mga Diyos na sumilbihan kay Gazelle kay Arka at siya ay kumuha ng kanilang kapangyarihan pagkatapos na kanilang kainin. Binanggit niya ay kay Gazelle na siya ay tumanggap ng banal na mensahe upang magmana ng kanyang kalooban at kanyang mga Diyos at sinabi niya na mula ngayon ay lalaban siya para sa kanilang dalawa. Nagtataka si Gazelle kung ano ang mangyayari sa kanyang kaligtasan at ang buhay na inilaan niya sa mga Diyos, at nagtataka siya kung nagdududa ba siya sa mga Diyos. Pinapatalsik niya si Gazelle mula sa simbahan bilang kardinal at sinabi niya sa kanya na lahat ng kanyang may-ari ay nauukol sa mga Diyos at babalik lamang niya ang mga ito sa tamang may-ari, at hinihiling niya sa kanya na magsisi ngayon. Binanggit ni Gazelle ang makapangyarihang Diyos na Equest upang patawarin siya sa pagdududa at pagtataksil sa kanya at sinubukang patayin ang kanyang sarili ngunit pinigilan siya ni Arka upang iligtas siya. Binanggit ni kay Arka na siya ay maawain ngunit kapag natunaw ang yelo na ito ay subukan niyang patayin ang kanyang sarili muli, at pinatay siya ni Ahid na sinasabi na ito ay ang kanyang tungkulin na ibigay ang kanyang kahilingan kay Gazelle. Pagkatapos, humingi siya ng tawad kay Arcanus para sa pag-agaw sa buhay ni El at pinatawad siya at sinabi niya sa kanya na sundin ang tamang landas mula ngayon. Binanggit ni Anos sa kanya na tapusin na ang palabas na ito, at sinabi ni Ay na hindi niya inaasahan na mauunawaan ng isang eretiko ito. Binanggit ni Ahid na hindi niya pagsisisihan ang kanyang sarili sa isang banal na digmaan kasama si Anos ngayon, ngunit hindi nais ng mga Diyos na mangyari ito, at binanggit ni Anos na dapat niyang sabihin ang katotohanan sa halip na magsinungaling ng ganito. Binanggit niya na magiging mas malakas si Ahid sa pamamagitan ng pagkain sa ibang mga Diyos dahil hindi sapat na malakas si Arka upang talunin siya sa ngayon, at binanggit ni Ahid na tatanggap si Anos ng banal na hatol sa isang araw at umalis siya. Sinubukan ni Arka na buhayin si Gazelle at binanggit ni Anos na walang magbabago kahit na buhayin niya ito dahil mananatili siyang pinapatalsik. Sinabi ni Arka na bubuhayin niya ito bilang isang ibang tao at tinanong ni Anos kung bakit niya pinili si Ahid. Binanggit ni Arcana na si Ahid ay isang lubusang walang pag-asa na tao at nagtataka siya kung bakit nais ng mga tao na maging isang Diyos. Anos ay nagsasabi na maaaring dahil gusto nila ng kapangyarihan, at nagtataka siya kung bakit ito kinu-question niya. Sinabi ni Arka na hindi niya naramdaman na biyaya ang maging isang Diyos, at sinabi ni Anos na napaka-logical niya magsalita para sa isang Diyos. Pagkatapos ay sinabi ni Arka na dapat bumalik si Anos sa mundo ng ibabaw, at nagtataka si Anos kung bakit, ngunit sinabi ni Arka na hindi na niya ito masasabi pa dahil kaaway na niya ito. Tinanong ni Anos kung bakit siya nagbabala kung ganun, at nagtataka si Arka kung may mali ba sa pagligtas sa isang kaaway. Sinabi niya na nasa kanya na kung gusto niyang paniwalaan siya o hindi. Sinabi ni Sasha na maaaring may balak siyang gawin, at sinabi ni Misha na hindi makikita ng mga Diyos ang emosyon, ngunit medyo iba si Arka. Sinabi niya na nakikita niya ang uhaw sa kanya na lubusang tuyot, at parang naglalakbay sa isang walang tubig na disyerto magpakailanman. Pagkatapos ay bumalik si Anos Shu sa mundo ng ibabaw, at sinabi ni Imaid na tamang-tama siya at malapit na matapos ang klase. Sinabi niya na pumasa na lahat ng estudyante sa klase na ito, at kung magpatuloy sila nito, baka mas maaga nilang masubjugate ang mga dragon kaysa iniisip niya. Pagkatapos ay sinabi ni Ramon kay Anos Shu na narinig niya mula kay Lord Zurus tungkol sa lalaki na may singsing. Nakipag-ugnayan ulit siya dito, at ang kanyang familiar, isang falcon, ay pumunta kay Sirius. Binanggit niya na ayusin niya ulit ang ilang mga dragon, ngunit tinanggihan siya ni Sirius. Tinanong ni Anos Shu kung kamukha ba ang singsing sa lalaking iyon sa ganito, at sinabi ni Ramon na oo. Napagtanto ni Anos Shu na ang taong tinutukoy ay isa ring napiling individual. Sinabi ni Ramon na sinabi ni Sirius na nakita niya ang falcon na iyon sa palasyo sa Gadite, at nagtataka si Sasha kung ano ang ginagawa ng isa sa mga napiling 8 sa palasyo ng isang tao. Pagkatapos ay pinutol ang eksena kay Anos Shu at sa iba sa palasyo ng Gadite, at iniisip ni Sasha na nakakakilabot ang lugar na ito sa gabi. Sinabi ni Eleanor na ang lugar na ito ay pinanggigilan ng mga multo sa loob ng mahabang panahon, at sinabi ni Sasha na wala namang mga multo dahil nauuwi lang sila sa kanilang pinagmulan kapag namatay sila. Pinatahimik ni Zashia si Sasha sa pamamagitan ng pagpapanggap na multo, at narinig nilang lahat ang sigaw ng isang dragon. Sinabi ni Anos Yu kay Len na dapat tanggapin niya ang imbitasyon ni Samir dahil mas madali para sa kanila na mag-imbestiga bilang mga bisita. Pagkatapos ay pinutol ang eksena sa klase, at sinabi ni Imaid na ngayon ay kaya na nilang tumakas mula sa isang dragon, ngunit wala silang paraan para talunin ito. Tinanong niya si Amelia kung ano ang espesyalidad ng mahikang tao, at sinabi niya na ito'y mahikang pambakod.
Sinabi ni Ilid na tama siya, at ipinaliwanag niya na ang mahikang pambakod na ginamit ng mga bayani 2,000 taon na ang nakalilipas upang talunin ang mga dragon ay Deus. Ito ay isang pangkat na mahika na ginagamit ang mahika na nakolekta ng tanong at ito ay nagpapasiguro ng mga dragon gamit ang mga tunog na nilikha ng banta. Ngunit, hindi ito magiging epektibo sa mga sinaunang mga dragon na kumukupas at naging itim na lantian sa mga taon, at kailangan nilang isugal ang kanilang buhay kung gusto nilang talunin ang mga ito. Binanggit niya na mayroon ding mga dragon na may iba't ibang kulay ng kaliskis at balat, at tinatawag silang mga bersyon. Sila ay bihirang masumpungan, ngunit kung sakaling makasalubong sila ng isa sa kanila, dapat silang tumakbo ng hindi lumingon sa likod. Pagkatapos, binanggit ni Imaid na dapat nilang subukan ang paggamit ng diles, at tinanong niya si Amelia kung alam niya ang magic sequence para dito. Sinabi niya na alam niya ito, ngunit bilang isang demonyo, hindi niya magamit ang mahikang ito ng mga bayani. Sinabi ni Imaid sa kanya na subukan na lang niya, at hiningi niya sa lahat na ilagay ang kanilang mga damdamin sa kanyang hiling. Sinubukan ni Amelia na gamitin ang diles, ngunit hindi niya magawa, at sumuko siya. Sinabi ni Imaid sa kanya na ituloy niya, at binanggit niya na dahil sa hari ng tiranyang demonyo, hindi na siya isang royal. Hindi gusto ni Amelia kung paano niya inihahayag ang mga bagay, ngunit sinubukan pa rin niyang gamitin ang diles, at nagtagumpay siya. Naririnig niya ang mga iniisip ng kanyang mga estudyante habang sila ay nasa gitna ng isang sesyon, at naririnig niya na iniisip ni Elle na mainit siya kapag tahimik siya. Mas gusto ni H siya kapag galit siya, at ang lahat ng ito ay nagpapakulo kay Amelia. Nawawalan siya ng konsentrasyon, at nabigo sa mahiwagang salita. Sanisi niya ang mga estudyante dito, at humingi sila ng paumanhin, ngunit binanggit nila na hindi gagana ang diles kung gagamitin niya ito ng sobrang agresibo. Pagkatapos, pumunta roon si Zamir, at binanggit niya na tila walang kabuluhan ang akademyang ito. Sinabi niya na wala silang silbi para sa mga peking bayani tulad nila, at narinig niya na nag-e-ensayo sila para tumakas mula sa isang dragon. Hindi siya makapaniwala kung gaano kalayo na ang mga bayani, at tinanong niya sila kung tatakbo lang sila gamit ang kanilang mahusay na paa sa gitna ng isang pambansang kalamidad. Ito ay nagpapagalit kay La, ngunit pinigilan siya ng mga gwardyang nagbabantay kay Zamir, at sinabi ni Zamir na dapat niyang talunin sa hindi bababa sa isang dragon bago magsimula ng pagmamarunong. Pagkatapos, sinabi niya kina Lei at Misa na siya ay pumunta upang eskortahan sila sa piging sa palasyo, at sila ay masaya nilang sinamahan siya. Pagkatapos, nilabas nila ang kanyang galit sa pinto ng silid, at pinigilan siya ni Amelia. Sinabi niya sa kanya na tumahimik, at binanggit niya na walang kabuluhan ang lahat, kahit anong gawin nila ngayon. Sinabi niya na palaging sumusunod sila sa mga ipinag-uutos sa kanila, ngunit kahit ilagay nila ang kanilang buhay sa linya sa ngayon, hindi ito magmamatter dahil lahat ay iniisip sila bilang mga peking bayani. Nagtataka siya kung bakit hindi siya ipinanganak na tunay na bayani, at sinampal siya ni Amelia. Sinabi niya na dapat siyang lumabas kung hindi siya interesado na protektahan ang kahit ano mula sa mga dragon, at binanggit niya na wala ng pangangailangan para sa kanya na kunin ang klase kung ganito ang kaso. Sa narinig ito, umalis sila at ang iba pang mga estudyante ng Akademya ng Bayani, at ang mga demonyo na lamang ang natira. Nagtataka sila kung ano ang kanilang gagawin sa klase, at binanggit ni Imaid na ito ang kailangan ng mga tao. Sinabi niya na ang Diles spell ay nagpapakita lamang ng tunay nitong halaga kapag ang mga iniisip ng lahat ay nagkakaisa, at ito ang dahilan kung bakit nagbanggaan si Amelia sa mga estudyante. Binanggit niya na ipapakita niya sa kanila kung paano lumalaban ang mga demonyo, at silang lahat ay gumamit ng isang spell na pangtransportasyon upang umalis patungong silangang disyerto. Sa wakas, sina Amelia at Anosio na lamang ang natira sa klase. Pagkatapos, nakikita natin si Lei at Misa na nakikipagtagpo sa hari, na nagpapakilala bilang si Luis Angelo Gaydite. Binanggit niya na naghihintay siya upang makilala ang reinkarnasyon ng bayani na si Kanen, at humihingi siya ng paumanhin dahil hindi niya masyadong ipinakita ang kanyang kabaitan. Sinabi niyang may isang pabor siyang hihingin kay Lei, at ipinaliwanag niya na ang 26 na miyembro ng pamilyang royal ay lahat ay nagkasakit. Ang kanilang tanging pag-asa para sa pagkaligtas ay ang espiritong tibak ni Lei, na maaaring maghiwalay ng tadhana ng mga tao. Nagtatanong siya kung ililigtas niya sila. Sinabi ni Lei na baka siya ay makagawa ng isang bagay kung ito ay may kinalaman sa sumpa, at binanggit ni Zamir na siya ang nagdala kay Lei dito. Sinabi ng hari na bilang kanyang gantimpala, magpapatuloy siyang magtrabaho ng masipag sa Hero Academy. Ngunit hindi masaya si Samira na marinig ito, at dinala ng hari si Lei at Misa sa kanyang mga kamag-anak.
Sa likod ng klase, binigyan ni Ano Shu si Amelia ng isang kampanilya, at sinabi niya na ito ay isang amuleto ng swerte at makakatulong ito sa kanya na makipag-ayos sa kanyang mga mag-aaral. Binanggit ni Amelia na talagang bata si Ano Shu, at sinabi niya na hindi sila magkakasundo dahil galit sila dahil sinabi niya sa kanila na umalis. Binanggit niya na ito ay para sa kanilang sariling kabutihan, at sinabi niyang hindi siya ang uri ng huwarang guro na makakapag-handle ng mga damdamin ng kanyang mga estudyante. Sinabi ni Ano Shu na hindi siya sumasang-ayon sa kanya, at sinabi niya na nais lang niyang itaas ang kanilang dignidad. Hindi niya nais na sila ay pumasok sa digmaan para sa mga tao na hindi nila nais na protektahan. Sinabi ni Amelia na tama siya, ngunit walang isa ang magkakaintindi nito. Sinabi ni Ano Shu na sa kasong ito, siya lamang ang mag-iintindi nito, at sinabi niya na si Amelia ay isang mahusay na guro ngayong araw. Ito ay gumawa kay Amelia ng umiyak, at sinabi niya na susubukan niyang kausapin ang mga estudyante muli, at sinabi niya kay Ano Shu na bumalik sa kanyang klase. Pagkatapos ay dinala ng hari si Lei at Misa sa isang nasa ilalim ng lupa na kuweba, at napansin ni Lei ang isang grupo ng mga kabaong doon. Sinabi ng hari sa kanya na ang mga kabaong ay para sa pagpigil ng sumpa, at kinuha ni Lei ang isang sulyap sa loob ng isa sa mga kabaong, ngunit napansin niya na ito ay walang laman. Pagkatapos ay lumabas ang isang dragon mula sa lawa sa kuweba, at ito ay pumihil kay Lei at Misa sa isang atake. Hindi nagulat si Lei na makita ang isang dragon dito gaya ng inaasahan niya ang ganitong klaseng bagay, at nagtanong siya sa hari kung ano ang kahulugan nito. Binanggit ng hari na lahat ito ay para sa kaligtasan, at sinabi niya na ang mga dragon ay mga banal na mensahero. Sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanilang katawan at kaluluwa sa kanila, maaari nilang makamit ang tunay na kaligtasan. Sinabi ni Lei na dapat mag-aalay ang hari ng kanyang sarili bilang isang sakripisyo kung ganito ang kaso, at binanggit ng hari na may tungkulin siyang gabayan ang kanyang mga tao patungo sa mga Diyos. Nang magawa niya ito, siya ay magiging masaya na mag-alay ng kanyang sarili, at nagtataka si Lei kung pinatay din ba niya ang mga miyembro ng pamilyang royal. Ang hari ay nagsasabing ipinadala niya sila sa mga Diyos ng kaunti ng maaga, dahil nag-aaway sila sa trono, at ginawa niya sila ng pabor sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanila mula sa impyerno. Tinanong siya ni Lei kung ano ang gusto niya, at sinabi ng hari na mag-aalok siya ng bayani kay makapangyarihang Ikwi. Kapag nagawa na niya ito, siya mismo ay aalis para sa mga Diyos at tatanggap ng royal authority at walang hanggang buhay. Iniisip ni El kung ang dragon sa isang tago ay naglagay ng mga walang kabuluhang iniisip sa isip ng hari, at sinabi ng hari na lahat ay ayon sa kalooban ng makapangyarihang Ice. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang singsing ng pagpili upang tawagin ang kanyang Diyos ng pagpili, at sinabi niya sa Diyos na kunin ang kaluluwa ni Misa. Pagkatapos ay tinanong ng hari si Lei na hilahin ang tibak ng espiritu ng Diyos kung hindi niya nais na kontrolin ng Diyos ang kaluluwa ni Misa. Sinubukan ni Lei na hilahin ang tibak, ngunit sinabihan siya ni Misa na maghintay, at pinakinggan niya siya. Sinabi niya na hindi ito magdadala ng anuman kay Misa, at ginamit ng Diyos ang kanyang kapangyarihan upang kontrolin siya. Sinabi ng hari sa kanya na saksakin ang bayani, ngunit sinabi ni Misa na hindi niya ito gagawin, at nagulat ang hari na makita ito. Sinabi ni Lei sa kanya na hindi maaaring nakawin ng mga Diyos ang kanyang kaluluwa, dahil ito ay naaga na niya. Ang eksena ay humantong kay Amelia na naghahanap ng kanyang mga mag-aaral sa academy. Naririnig niya ang isang ingay sa labas, at napansin niya ang isang pulang dragon. Naalala niya na ito ay isang bersyon, at sinabihan sila ni Imaid na tumakas sa paningin nila. Natuklasan niya na sinusubukan ng kanyang mga mag-aaral na labanan ang dragon na ito, at marami sa kanila ang nasugatan. Sinubukan ng dragon na atakihin sila, ngunit inatake ito ni Amelia ng maaga, at sinabihan niya ang mga mag-aaral na tumakas habang siya ay nagpapakabuzi sa dragon. Sinabi nila na hindi nila magagawa iyon, at sinabi niyang hindi dapat tumakas ang mga bayani. Sinabi ni Lano na susubukan niyang gamitin ang isang self-destruct spell sa dragon, at nang marinig ito, gumamit si Amelia ng fire spell upang palibutan ang mga mag-aaral ng mga alon ng apoy, at sinabihan silang umatras. Pagkatapos ay inilayo niya ang dragon mula roon, at iniisip niya na siya ay walang laman sa loob. Siya ay nagtutulak lamang ng mga huwad na kaluwalhatian, at palaging tumitingin palayo sa katotohanan. Nang malaman niya ito, tumakas siya, at patuloy siyang tumakbo hanggang sa siya ay narito. Pumunta siya sa isang academy ng walang kwenta na mga mag-aaral na kulang sa motibasyon, at pare-pareho sila sa kanya. Iniisip niya na nais niyang bigyan ang mga taong ito ng pagkakataon, at kung maaari, gusto niya silang magtago sa kaligtasan. At kapag tapos na silang tumakbo, tiyak nilang makikita ang isang sagot na kanilang maaaring hawakan.
Pagkatapos ay kinain ng dragon si Amelia, ngunit nakayanan niyang kumapit sa pamamagitan ng paglalabas ng ilang mahikal na barikada. Pumunta sinala, Lano, at Hamay upang iligtas siya, at sinabi nila sa kanya na huwag sumuko. Tinanong siya ni Amelia na itigil ito, at binanggit niya na hindi nila kailangang protektahan ang mga tao dahil sila ay mga bayani. Pagkatapos ay simulan ng pagkasira ng kanyang mga barikada, ngunit nagtagumpay sinala at ang iba napigilan ang bibig ng dragon upang iligtas siya. Amelia ay nagtatanong sa kanila kung ano ang kanilang ginagawa, at sinasabi niya na hindi dapat nilang ialay ang kanilang buhay para sa isang kawawang guro tulad niya. Sinasabi nila na hindi nila kailanman mahanap ang isang mahusay na guro sa bansang ito, at binanggit ni Lano na siya ang tanging guro na nagsabi na ang mga responsibilidad ng mga mag-aaral ay kanyang sariling responsibilidad pagkatapos ng digmaan. Sinabi ni DHH na hindi nila kailangan ng isang mahusay na guro anuman, dahil sila ay mga scumbags, at ang isang maruming guro ay sapat na sa kanila. Sinabi nila na maaaring sila'y peking mga bayani, ngunit hindi nila iiwan ang kanilang kasamahan sa kanilang oras ng pangangailangan, at tinanong niya si Lano kung may magagawa sila tungkol sa kanilang sitwasyon. Sinabi ni Lano na ang Diles ang kanilang tanging pag-asa upang talunin ang bagay na ito, ngunit hindi nila maaaring ibagsak ang spell na ito at harapin ang dragon sa parehong oras. Binanggit nila na ang tanging makakagawa nito ngayon ay si Amelia, at sinasabi nila na nais nila na pag-isahin niya ang mga hangarin ng lahat sa kapangyarihang mahika gamit ang tanong. Hindi sigurado si Amelia kung kaya niyang gawin ang ganitong bagay, ngunit pinaninindigan siya ng kanyang mga mag-aaral dito, at binanggit nila na palaging seryosohin nila ang kanyang klase mula ngayon. Sumasang-ayon si Amelia na subukan ito, at ang kampanilya na suot niya ay nagsimulang magliwanag. Nagtipon siya ng kapangyarihan ng kanyang mga mag-aaral gamit ang tanong, at hinayaan niyang kainin ng dragon siya. Ginamit niya ang Delia spell mula sa loob ng dragon, at tinadtad niya ang mga internal organs nito. Nakakita ang mga mag-aaral sa labas ng paghihirap ng dragon, at iniisip nila na ang spell ay gumagana. Pagkatapos nito, sinugpo ni Amelia ang dragon, at iniisip niya na dapat niyang ituloy ang kanyang paglalakbay kasama ang kanyang mga mag-aaral ng isa-isang hakbang. Pagkatapos nito, nagising siya sa loob ng bibig ng dragon, at desperadong sinubukan ng kanyang mga mag-aaral na palabisan siya roon. Nakagawa sila na palabisan siya, at masaya nilang nakita na siya ay nasa maayos na kalagayan. Niyakap siya ni Amelia pagkatapos nito, at binanggit niya na hindi siya maaaring mamatay kung mayroon pa siyang dapat alagaan na walang pag-asa katulad nila. Pansin ng mga demonyo at ni Imade ang dragon na sinugpo ng mga bayani, at binanggit ni Imade na ang mga bayani ay mga walang pakundangang tao sa bawat panahon. Sumunod si Zemira doon, at sinabi niya na natuklasan nila na may paparating na isang hukbo ng mga dragon. Sinabi niya sa lahat na iniutos ng hari na gampanan nila ang tungkulin bilang bakal ng bansang ito, at sinamahan ni Anos Shu si Samira palabas doon. Tinanong ni Amelia kung ano ang ginawa niya, at sinabi niya na ginawang kalasag siya nito. Ipinaliwanag niya na 2,000 taon na ang nakalipas, nakipaglaban ang pamilyang royal ng tao sa mga dragon sa harap ng linya, at binanggit ni Imade na ito ay eksaktong ang gagawin ng isang bata. Sinabi ni Laos kay Amelia na dapat nilang simulan ang isang pulong pang-estratehiya, at binanggit niya na gusto niyang ipagtanggol ang kanyang bayan sa kanyang sariling mga kamay. Sumang-ayon ang iba pang mga mag-aaral ng Akademya ng Bayani sa kanya, at sinabi ni Amelia kay Imade na ang Akademya ng Bayani ay aalis na upang salansan ang mga dragon ngayon. Nagulat si Imade na hindi siya humingi ng tulong, at sinabi ni Amelia na ang kanilang tulong ay magpapadali ng mga bagay, ngunit ito ay isang bagay na dapat nilang gawin sa kanilang sarili. Anos Shu ay humihingi kay Eleanor at Zacian na tulungan sila, dahil sila rin ay mga mag-aaral ng Hero Academy, at sinasabi niya kay Misha at Sasha na dapat nilang asikasuhin ang ibang bagay. Pagkatapos, ipinaliliwanag ni Amelia ang kanilang plano ng aksyon sa mga mag-aaral ng Hero Academy, at pinapalakad ng mga mag-aaral ang banal na tubig sa isang lumang waterway. Sinasabi ni Amelia sa kanila na ito ay magiging kanilang daanan patungo sa harapang linya, at habang sila'y naglalakbay sa waterway, naaalala ni Amelia ang kanilang plano. Natutuklasan natin na gagamitin nila ang lumang waterway para makarating sa Terinos Plains, at doon nila haharapin ang mga dragon. Pagkatapos ay nakikita natin na iniwan na si Amelia habang ang mga mag-aaral ay nangungusap ng masaya, at sinabi ni Eleanor sa kanya na hindi nila magagawang manalo kung siya'y huli. Ipinaliwanag niya sa kanya na sila rin ay mga mag-aaral ng Hero Academy, at ibinigay niya sa kanya ang swimsuit na ginawa ni Anos para sa kanila. Sinabi niyang ito ay isang regalo mula kay Anos Shu, at itong swimsuit ay ang pinakamabilis na naruroon.
Silang lahat ay dumating sa Torino Plains at binigkas nila ang Delia spell. Paalala ni Amelia kay H na siya ang kanilang sandata laban sa mga kaaway, at sinabi ni H na gagawin niya ang kanyang makakaya. Siya'y sumaksak ng kanyang SW sa lupa upang bumuo ng magic circle, at habang ginagawa niya iyon, ang iba ay nagtatago upang hintayin ang mga dragon na dumating. Habang nagtatago, ibinahagi ni Amelia ang kanyang nakaraan sa kanila, at binanggit niya na dati siyang isang royal na namana ang dugo ng kanilang pinagmulang ninuno, ngunit ninakaw ito ng hari ng demon ng tyranny, kaya tumakas siya at iniiwasan ang lahat ng uri ng bagay. Ngayon narito siya sa larangan ng digmaan kasama ang iba pa, ngunit hindi na siya tatakbo pa. Sinabi niya na dahil sa kanila, natagpuan niya ang lugar na gusto niyang protektahan, at ipapakita niya ito sa mga tao ng Gaydite. Pagdating ng mga dragon doon, ang mga bayani ay umatake at itinumba sila mula sa kalangitan. Pagkatapos ay nagkat ang eksena sa underground cave sa palasyo, at sinabi ng hari kay Lay na si Misa ay lumalaban ng tapang hanggang ngayon, ngunit kapag ang kanyang Diyos ay pumasok na sa kanya ng lubusan, mawawala ang kanyang kaluluwa. Sinasabi ng hari kay Lay na gumuhit ng espiritu ng Diyos na tibak kung hindi niya nais na mangyari ito, at sinabi ni Lay na hindi nila kayang nakawin ang kanilang pagmamahalan, kahit pa sila ay nakikipaglaban sa isang Diyos na namumuno sa mga damdamin. Sinabi ng hari sa kanya na ang pag-ibig na ito ay ibinigay sa kanila ng Diyos ng emosyon, na ang kanyang Diyos ng pagpili, at hinihiling niya sa kanyang Diyos na dalhin ang mga ito sa katarungan. Pagkatapos ay lubusan ng pumasok sa katawan ni Misa ang Diyos, at tinanong ni Misa si Le kung kaya ba niyang mahalin siya sa anyong ito. Pagkatapos, nakikita natin si Zazhia at si Eleanor na nakikipaglaban sa mga dragon, at ang iba pang mga bayani ay hawak din ang kanilang sarili laban sa kanila. Lumalaban si Lano gamit ang kanyang banal na tibak, at napapansin ni Eleanor na ang kanilang barikada ay nasusugatan. Gumagamit siya ng isang spell ng suporta, at lumitaw ang ilang bilang ng mga bola. Doon, ipinaliwanag niya na ang mga bola ay maaaring kumuha ng higit sa kanilang maximum na kapangyarihan mula sa kanilang pinagmulan, ngunit ang mga epekto ay tumatagal ng mas maikli kapag mas maraming bola ang ginagamit nila. Kapag natapos ang mga epekto, ang kanilang mga kapangyarihan ay nabawasan, at ginamit ni Laos ang isa sa mga bola upang palakasin ang kanyang sarili. Nilalabanan niya ang isang dragon, at napansin ni Lano ang isang grupo ng mga dragon na lumilipad patungo sa kanila. Itinatayo ng mga estudyante ang isang barikada upang magbigay ng oras para matapos ang spell ni H, ngunit nagkakakrak ang barikada, at ang dragon ay papunta kay Amelia. Inililigtas siya ni Lano. Pagkatapos ay napapansin ni Amelia na nahuli si Lano sa panga ng dragon, at makikita natin si Anos, Misha, at Sasha sa ilalim ng lupa. Napansin ni Anos ang isang Draconid doon, at sinabi niya na dapat siya ang taong nakikialam sa kanila. Tinanong niya ito kung siya rin ang may pananagutan sa pagpapakawala ng mga dragon, at sinubukan ng Draconid na gamitin ang summoning ng possession. Ngunit pinigilan siya ni Anos, at tinanong niya kung ano ang ginagawa niya roon at sa ilalim ng kanya. Sinabi ng Draconid na sila lamang ay nagsasalita sa mga Diyos, at ginamit ni Anos ang kanyang mahika upang gawing masakit ang kanyang pinakamasamang panaginip muli at muli. Sinabi niya na magiging komportable siya kung magsasalita siya, at sinabi ng dragon na kasama niya ang Jordal Order of Holy Knights, at binigyan sila ng isang banal na kautusan ni Cardinal Ahi. Sinabi niya sa kanila na kumpisahin ang mga tao ng Gaydite, at tinanong ni Anos kung nasaan si Ahiid. Sinabi ng Draconid na siya ay nasa Ivran Zeta, at nagtataka si Anos kung ano ang kautusan na ito. Ipinaliwanag ng Draconid na ang kautusan ay para sa mga tao ng Gaydite na pumunta sa mga Diyos mula sa loob ng sinapupunan ng isang dragon at muling ipanganak bilang banal na anyo. Ang mga tao ay ipinanganak muli bilang Draconids tulad nila at maglingkod sa Diyos. Pagkatapos ay napansin ni Anos na may higit pang mga Draconids na nagtatago roon, at tinanong niya sina Sasha at Misha na pakitunguhan sila habang siya ay pumupunta pa sa ilalim ng lupa. Nagtagpo sina Misha at Sasha, at sinubukan ng natitirang mga Draconids na atakihin sila. Ngunit ginamit nila ang kanilang mga demonic eyes of creation at destruction upang lumaban. Nakita ito ng natitirang mga Draconids, at nagtaka sila kung ito ba ay ang demonic eyes of absurdity at nagtaka sila kung binuhay ba ni Anos ang diyosa ng absurdity na tinatawag na Janev. Sinabi ni Aisha sa kanila na hindi sila mga Diyos. At samantala, sa ibabaw ng alon, nakikita natin na naligtas ni Amelia si Lano. Napapansin namin na natapos na ng H ang 70% ng Magic Circle, ngunit inatake siya ng isang Frost Dragon.
Napansin ito ni na Eleanor at Zessa, at pumunta sila upang tulungan si H. Ginamit ni Zazhia ang isang spell ng salamin upang salaminin ang ilang mga kopya ng kanyang taybak, at sinugod niya ang dragon sa lahat ng mga ito. Pagkatapos ay sinugod ni Eleno ang dragon gamit ang isang spell, at ginamit niya ang mga salamin ni Zia upang magkopya sa kanila, na nagpapawi sa dragon. May dumating pang higit pang frost dragons doon, at habang sina Allen, Lore, at Zazhia ay nakikipaglaban sa kanila, sinubukan ni H na ituloy ang paggawa ng magic circle. Ngunit isang frost dragon ang lumabas mula sa lupa at pinalamig si H gamit ang kanyang hininga. Sinubukan ni Amelia na iligtas siya, ngunit hindi siya pinayagan ng dragon. Pagkatapos ay gumamit si Liaz ng isang fire spell upang tunawin ang yelo, ngunit bago niya ito magawa ng lubusan, pinalamig siya ng dragon. Iniisip ni H na hindi siya sasuko pagkatapos ng lahat ng kanyang pinagdaanan, at sinubukan niyang galawin ng isa lamang sa kanyang mga braso. Tinanggal niya ang kanyang sariling braso at nagtagumpay siyang isagad ang kanyang taybak sa lupa, na nagtatapos sa magic circle. Ngunit kinain siya ng dragon bago niya ito magawa. Pagkatapos, iniisip ni Amelia na hindi niya pababayaang masayang ang mahirap na trabaho ni H, at binuksan niya ang magic circle. Ginamit niya ito upang puksain ang lahat ng mga dragon sa lugar, ngunit ito ay nagpabagsak din sa kanya. Pagkatapos, nakikita natin si Anos na nakikipagtagpo sa isang hide sa Everen Zeta, at tinanong niya ang isang hide kung siya ba ang nagpasya na sakupin ng isang Zes o kung ang kanyang bansa, Jordal, ang nag-utos nito. Sinabi ni Hyde na ginawa ito upang sundin ang mga panalangin ng hari ng tao, at binanggit niya na hiningi ng hari ang tulong ng mga Diyos para sa kaligtasan ng kanyang mga tao. Sinabi ni Anos na ang kaligtasan na ipinilit sa mga walang pananampalataya ay walang iba kundi masama, at sinabi ni Hyde na naniniwala ang mga tao ng Aeson sa Diyos, tulad ng naniniwala sila sa makapangyarihang Ikwi na nagbigay sa kanila ng bayaning kanan pati na rin sa espiritong espada ng Diyos Evsmana. Sinabi niya na ito ang kanyang paniniwala bilang isang oracle, at sinabi ni Anos na si Hyde ay isang mandaraya lamang at mananatili siyang naniniwala dito hanggang ipakita niya sa kanya ang isang himala o dalawa. Binanggit ni ay na ipapakita niya kay Anos ang isang himala sa kaso na ito, at nagpanggap siyang marinig ang isang bagay. Pagkatapos ay sinabi niya na nakatanggap siya ng isang divinong mensahe, at binanggit niya na ang divinong Diyos ng emosyon ang magpapagulong sa kaluluwa ni Misa patungo sa mga Diyos. At kapag hinugot ni Hero Kanan ang espada ng espiritong Diyos, ang tala may ibabalik sa mga Diyos. Dadalhin si Kanan sa katarungan para sa mayabang na paniwala niyang ang banal na kapangyarihan ng espada ay kanyang sarili, at dadalhin niya ito patungo sa langit. Pagkatapos ay magpapakita ang isang solong dragon, at ito ang magdadala sa mga tao ng Aeson patungo sa mga Diyos. Binanggit niya na malalaman ni Anos kung ano ang ibig sabihin ng utos na ito, at tinanong siya ni Anos kung bakit hindi iniligtas ng makapangyarihang mapupurol na isa ang mga tao at mga Diyos na lumaban sa Demon King 2,000 taon na ang nakakaraan. Sinabi ni Ay na ang mga dapat sirain ay sisisirain at ang mga dapat iligtas ay ililigtas. Iligtas ko ito sa divine will. Kung mayroong makapangyarihang nilalang na hindi maliligtas ang lahat, ang kaluluwa niya ay bulok hanggang sa buto, at binabanggit niya na ang kaligtasang kanyang sinasalita ay naglalayon lamang nakatakutan ang mga tao na nabuhay noong nakaraan ng buong tapang at yaong mga sumubok mabuhay ngunit hindi nagtagumpay. Nagpakamatay si Amelia at ang mga mag-aaral ng Hero Academy at nilabanan ng isang dragon, ngunit kung sinasabi niya na sila ay pinaglalaruan ng mga Diyos, wala nang silbi ang kanilang laban. Sinasabi niya na wala ng kontrol ang mga Diyos, at ang lahat ay ginagawa ng kanilang mga sariling kamay. Binanggit niya na madali lang para sa kanya na patayin ang isang tulad ko, ngunit uunahin niya akong habaran. Pinakita niya kay Aid ang footage mula sa pag-uusap ni Nalay at ng hari, at binanggit niya na ang mga mensahe mula sa Divino na ay sinasabi ay tila kabuuang kasinungalingan. Makikita natin si Misa na sinasabihan si Lay na hindi niya ito kayang mahalin sa paraang ito ngayon, at inuulit ni Lay sa kanya na sinabi na niya sa kanya na mamahalin niya ito habang buhay. Binanggit niya na ito ang unang pagkakataon na ipinakita niya sa kanya ang tunay niyang anyo, at sinabi ni Misa na pumasa na si Lay sa kanyang pagsusulit. Nagtataka ang hari kung ano ang nangyari sa kanyang Diyos, at sinabi ni Misa sa kanya na ang Diyos ay nasa ilalim ng kanyang kontrol. Sinabi ng hari na walang iba kundi ang hari ng demonyo ang kayang gawin ng gayong bagay, at sinabi ni Misa na siya ay Ais Delivaya, ang peking hari ng demonyo na layuning wasakin ang mga Diyos. Binanggit niya na siya ay nag-reincarnate na ngayon at siya ay isang batang babae na nagmamahalan, at sinabi ng hari na kailangan niyang bigyan sila ng mas matinding parusa. Binigyan niya ang kanyang Diyos ng kapangyarihan ng Royal Dragon, at kinain siya ng dragon.
Nakuha ng hari ang kontrol ng dragon, at sinabi niya na ngayon ay kanyang kakainin ang mga tao ng S at dadalhin sila sa mga Diyos. Narinig ni Lei ang boses ng anak na babae ng hari na humihiling na maligtas, at sinabi sa kanya ng hari na ang tanging paraan upang maligtas ang kanyang anak na babae ay gamitin ang mana ni Evan upang putulin ang kanyang kapalaran. Kumalas si Lei ng mana ni Evan agad, at sinabi ni Misa sa kanya na ito ay isang patibong at maaaring pagsisihan niya ito, ngunit hindi umurong si Lei. Sinubukan niyang gamitin ang mana ni Evan upang iligtas ang prinsesa, ngunit kinuha ng prinsesa ang kanyang tibak mula sa kanya. Pagkatapos, kinuha ng hari ang tibak, at sinabi niya na gagamitin niya ang tibak na ito upang maging tunay na bayani na mamamahala sa mundo. Sinubukan siyang labanan ni El, ngunit nasira ang kanyang tibak, at sinabi sa kanya ng hari na ang mana ni Evan ay mas malakas ngayon kaysa noon sa mga kamay ni Lei. Sinubukan niyang atakihin si Lei, ngunit nagtulungan sina Lei at Misa upang labanan siya, at sinugpo nila siya. Sinabi ni Misa na ang banal na tibak ng isang bayani ay hindi isang patpat tulad ng mana ni Evan, ito ang pag-ibig sa loob ng puso ng bayani, at pinatay ni Lei ang hari kasama ang dragon. Pagkatapos, tinanong ni Anos si Ahide kung mayroon na siyang dahilan kung bakit mali ang kanyang utos, at sinabi ni Ahide na hindi mali ang kanyang utos, sinadyang sumuway lamang si Anos. Sinabi ni Ahide na paparusahan niya si Anos dahil dito, at binanggit niya na sisirain ni Arca ang kanyang royal capital. Sinubukan ni Arca na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang wasakin ang DH, ngunit tinanong siya ni Anos kung talagang gusto niyang sirain ang DH dahil hindi siya mukhang isang Diyos na nais ng pagkawasak. Nagtaka si Ahide kung si Anos ay sa wakas ay humihingi ng tawad sa mga Diyos, at itinulak siya ni Anos. Sinabi niya kay Arca na ililigtas niya siya kung hindi niya nais ang pagkawasak, at sinabi ni Arcana na nais niyang iligtas ang mga tao, ngunit ginamit niya ang kanyang mga kapangyarihan upang gawing yelo si Midas. Binanggit niya na ang kanyang mga kapangyarihan ay hindi para sa pagkawasak, at sinabi ni Anos kay Shin na kumilos na. Pinagyelo ni Shin si Midas at nakipaglaban siya kay Arca. Sinira niya ang kanyang pinagmulan, at dahil sa espada niyang nakaukit dito, hindi na makakabawi ang kanyang pinagmulan. Nag-teleport siya palayo, at sinubukang atakihin ni Anos si Ahide, ngunit pinrotektahan siya ni Arca. Pagkatapos ay binanggit ni Ahide na nakatanggap lang siya ng isa pang banal na utos, at sinabi niya na hindi na niya kailangang maging passive. Napagtanto ni Anos na lalabanan siya nito ngayon, at lumabas sila. Ginamit ni Ahide ang possession summoning upang makuha ang kapangyarihan ni Arcana, at ginamit niya ang EV mana at ang espada na pamatay Diyos upang bumuo ng isang espada na tinatawag na Levi at Gilma, ang espada ng makapangyarihan. Sinabi ni Arcana na hanggat umiiral ang banal na espada na ito, ang kanyang disipulo ay hindi masisira ng anumang pagkawasak at may isang paraan lamang upang sirain siya. Sinabi niya na para dito, kailangang bunutin ni Anos ang espadang ito at hampasin siya ng 3 beses, ngunit kung mabubunot niya ang espada, mabubur ang kanyang pinagmulan sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Pagkatapos ay tinanong niya si Anos kung ang makapangyarihan ay umiiral sa mundong ito, at sinabi ni Ahide na walang paraan upang matalo siya ni Anos ngayon. Sinubukan niyang atakihin si Anos, ngunit binali ni Anos ang kanyang espada at inatake si Ahide, ngunit mabilis na gumaling si Ahide. Gumamit si Anos ng isang spell upang gawing bato ang bumagsak kay Ahide, ngunit ginamit ni Ahide ang mga kapangyarihan ni Arcana upang pigilan ang bato at sinira ito. Ginamit ni Anos ang pagkakataong ito upang gumamit ng isang spell upang ipakita sa kanya ang kanyang pinakamasamang bangungot, ngunit walang epekto ang spell sa kanya. Sinubukan ni Ahide na ihandog ang buhay ng lahat ng mga Draconid bilang paghahanda sa kanyang susunod na atake, at sinabi ni Arca na hindi niya dapat isakripisyo ang mga ito. Inamin ni Ahide ang kanyang mga kasalanan, at humingi siya ng tawad kay Arca, ngunit walang sinabi si Arca at nagtaka si Ahide kung hindi siya bibigyan ng kapatawaran. Sinubukan ni Arca na patawarin siya, ngunit pinigilan siya ni Anos at pinaalala sa kanya na dati ay tinanong niya kung kaya ng makapangyarihan na lumikha ng isang espada na walang makakapagbunot. Bago pa man siya makapagsalita, inatake siya ni Ahide at sinira ang kanyang puso. Akala ni Ahide na natalo na niya si Anos, ngunit sinabi ni Anos na wala siyang makita. Tinanong niya si Ay na tingnan mabuti ang bagay na kakadrawing lang niya, at napansin ni Ahide na sa halip na puso ni Anos, ang na-drawing niya ay ang Sword of the Almighty. Pinaalala ni Anos sa kanya na ang pinagmulan ng taong mag-drawing ng Sword of the Almighty ay mabubura mula sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap, at kung itinuturing nila si Ahide na ang Almighty, mabubura siya sa lahat ng panahon. Ibig sabihin, ang Almighty ay hindi kailanman umiral sa simula pa lang, at ang hatol ng Diyos ng pagpili, si Arcana,
ay upang maunawaan ito. Tinanong niya si Arka kung tama siya, at sinabi ni Arka na ang isang Diyos ay hindi maaaring maging almighty at ang taong makaka-realize nito ay karapat-dapat maging proxy. Nagpanik si Ahide, iniisip na mamamatay siya, at sinabi ni Anos kay Arka na ipaalam sa kanya ang katotohanan. Sinabi ni Arcana na hindi mamamatay si Ahide dahil ang espada na nadrawing niya ay peke na nilikha ni Anos, at kung totoo ito ay namatay na sana siya agad. Nagulat si Ahide nang marinig ito, at sinabi ni Anos kay Arka na binigyan niya siya ng sagot, ngunit ito ay siya lamang sinusubukang hulaan ang kanyang mga intensyon. Sinabi niya na sa pagkakataong ito, ibibigay niya ang kanyang sariling sagot, at muling tumayo si Ahide at nagsimulang magyabang. Sinabi ni Anos sa kanya na ang kanyang katawan ay maaaring maging immortal ngayon, ngunit ang kanyang kaluluwa ay napakasensitibo, at sinabi ni Ahide na tinapon na niya ang kanyang tanging pagkakataon sa tagumpay. Binanggit niya na papatawan niya ng parusa si Anos ngayon, at ginamit ni Anos ang isang spell na tinatawag na Venara. Inatake niya si Ahide gamit ang Sword of the Almighty at pinutol ang kanyang mga kamay. Nagtaka siya kung iniisip ni Ahide na hindi niya siya masasaksak nang hindi binubunot ang espada sa kaluban nito, at tinanong ni Ahide si Arcana kung ano ang nangyayari dahil dapat ay immortal siya. Ipinaliwanag ni Anos na may isang paraan upang sirain si Ahide, at pinaalala sa kanya na kailangan lang niyang bunutin ang Sword of the Almighty at saksakin siya ng 3 beses. Sinabi ni Ahide na walang sino man ang makakabunot ng espada na iyon, at muling pinutol siya ni Anos. Ipinaliwanag niya na ang Venara ay isang spell para maisakatuparan ang mga posibilidad, at binanggit niya na gamit ang spell na ito, na isakatuparan niya ang parehong posibilidad na mabunot niya ang espada at hindi mabunot ang espada. Sinabi niya na ang Almighty ang lumikha ng isang espada na walang makakabunot, ngunit kung siya mismo ang makakabunot ng espada na iyon, ang kanyang paglikha ay magiging isang kabiguan, at kung hindi niya ito mabubunot, hindi na siya matatawag na Almighty. Nagtaka siya kung ano ang dapat nilang gawin upang malampasan ang suliraning ito, at sinabi niya na kailangan lang nilang bunutin ang espada nang hindi ito binubunot. Sinabi ni Ahide na ang lohikang ito ay ganap na wala sa ayos, at sinabi ni Anos sa kanya na ang Almighty ay hindi nakatali sa anumang lohika ng mundong ito. Napansin niya na nawala na ang immortal na katawan ni Ahide, at gumamit siya ng spell upang bigyan siya ng walang katapusang mga bangungot. Binanggit niya na si Ahide ay mananaginip ng isang mundo kung saan siya ay patuloy na pagtataksilan ng Diyos, at kailangan niyang talikuran ang kanyang pananampalataya upang makatakas dito. Binanggit niya na uulitin niya ang prosesong ito ng 1,000 beses at talikuran ang lahat ng pananampalataya sa kanyang puso. Pagkatapos ay tinanong niya si Arka kung gusto niya ang sagot na ibinigay niya, at sinabi ni Arka na pinaghihinalaan niyang hindi umiiral ang makapangyarihan. Binanggit niya na nanalo si Anos sa banal na digmaang ito, at hiningi niya na patayin siya upang makamit ang kaayusan. Nagtaka si Anos kung bakit hinahanap niya ang sagot sa tanong na ito, at sinabi niya na nakalimutan niya ang kanyang banal na pangalan. Binanggit niya na ang mga Diyos ay maaaring maging mga Diyos ng pagpili sa pamamagitan ng pagpili ng isa sa mga napili, at nakalimutan niya kung ano ang kanyang pangalan bago siya naging Diyos ng pagpili. Ang tanging naaalala niya ay naisin niya ang kabutihan, at ito ay nangangahulugang hindi siya mabuti bago siya naging Diyos ng pagpili. Binanggit niya na ang mga Diyos ay walang kaluluwa, kaya iniisip niya na nakakuha siya ng kaluluwa kapalit ng kanyang pangalan at mga alaala, at pagkatapos makakuha ng kaluluwa, iniligtas niya ang mga tao bilang isang Diyos na walang pangalan. Isang araw, nakilala niya ang isang tagasunod at ang kanyang anak na babae, at ang kanyang anak na babae ay isa sa mga napili. Pagkatapos ng banal na digmaan, malapit na siyang mamatay. Ang pagkamatay sa isang banal na digmaan ay dapat na maging dahilan ng pagdiriwang, ngunit nais ng anak na babae na mabuhay kasama ang kanyang ama kaysa mamatay. Pagkatapos niyang mamatay, nakiusap ang kanyang ama na dalhin ang katarungan sa pumatay sa kanyang anak na babae, ngunit sinubukan niyang makipagkasundo sa kanya. Sinabi niya sa kanya na walang magandang maidudulot ang paghihiganti, at binanggit niya na sa halip ay bubuhayin niyang muli ang kanyang anak na babae dahil ang buwan ng paglikha ay maaaring lumikha ng eksaktong kaparehong tao. Napagtanto ni Anos na nagsinungaling siya, at binanggit ni Arcana na nilikha niya ang anak na babae, at siya ay natuwa. Akala niya ay iniligtas niya siya, ngunit ilang buwan nang lumipas, isang proxy na napili sa pagpili ng paghatol ang nagsabi sa kanya na ang kanyang anak na babae ay peke, at nagpakamatay siya. Binanggit niya na nagawa niya ang isang pagkakamaling hindi dapat ginawa, at nagtaka siya kung paano niya may iligtas ang kaluluwa ng taong iyon. Kung binigyan niya siya ng kanyang paghihiganti, kailangan niyang patayin ng ibang tao, at binanggit niya na walang Diyos ang makapangyarihan, at hindi nila kayang iligtas ang lahat.
Gusto niya na may isang taong magpatamba sa kanyang sagot, at dahil nagawa niya iyon, siya ay karapat-dapat na maging proxy ng mga Diyos. Sinabi niya na talagang malapit na siya sa pagiging makapangyarihan, at ang pagkatalo na ito ay kanyang parusa dahil sa nagawang kasalanan. Sinubukan niyang bunutin ang Sword of the Almighty upang patayin ang sarili, ngunit bago niya magawa ito, nakatakas si Ahide sa mga bangungot. Nagpagaling siya, at binanggit ni Anos na si Ahide ay tiyak na tinalikuran ng kanyang pananampalataya kung nakatakas siya. Sinabi ni Ahide na tinalikuran niya ang kanyang pananampalataya nang hindi ito tinatalikuran, tulad ni Anos, at sinabi niya kay Arca na dapat silang umatras muna. Sinabi ni Arcana na hindi niya magagawa iyon, at binanggit niya na pinili niya siya bilang isa sa 8 napili upang iligtas siya, ngunit ito ay isang pagkakamali. Sinabi niya na ang misfit na si Anos ang karapat-dapat na maging proxy ng mga Diyos dahil nilampasan niya ang paghatol ng makapangyarihan, at si Ahide ay babalik na maging isang tagasunod at mamumuhay ng masipag. Binali niya ang kanyang kasunduan kay Ahide, at binanggit ni Ahide na siya ay maaaring patuloy na nakulong sa bangungot. Sinabi niya na hindi siya kailanman naniwala sa mga Diyos mula sa simula, at akala ni Anos na siya ay malulungkot, ngunit ang isang bangungot kung saan kailangan niyang talikuran ang kanyang pananampalataya ay hindi bangungot. Binanggit niya na makakatakas din siya sa bangungot na ito, at sinabi ni Anos na hindi ito magiging kasing dali ng mga nakaraang beses. Nag-teleport palabas si Ahide. Pagkatapos ay sinabi ni Anos kay Arca na wala siyang intensyon na maging Diyos, dahil hindi siya ang tipo ng tao na patuloy na magliligtas sa isang tao na wala ng pag-asa na maligtas. Sinabi niya na wala siyang makikitang ganitong makasariling pag-iral sa mundong ito, at kung gusto niya ng isang makasariling Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat, dapat siyang maging ganitong Diyos mismo. Sinabi ni Arca na hindi niya kaya, dahil siya ang Diyos na nararapat parusahan, at sinabi ni Anos na ito ang magiging parusa niya. Sinabi ni Arca na walang magkakaroon ng pananampalataya sa isang Diyos na nagkamali, at walang magpapatawad sa kanyang kasalanan. Sinabi ni Anos na patatawarin niya siya, at poprotektahan siya kung may maglalakas loob na sumbatan siya. Dapat siyang magbayad kung nagkamali siya, at nagtataka si Arcana kung talagang makakabawi siya. Sinabi ni Anos na kaya niya, at tinanong niya kung ano ang kanyang pagbabayad. Sinabi ni Arca na gusto niyang wakasan ang judgment selection, at sinabi niya na ang kaayusang ito ay nilikha ng mga Diyos para sa kanilang sariling kaginhawaan. Kung magpapatuloy ito, magkakaroon ng kaguluhan muli, at hanggat kasama siya ni Anos, magagawa nila ito ng magkasama. Pagkatapos ay tinanong ni Anos si Arca na maging kanyang God of Selection, at gumawa siya ng kasunduan sa kanya. Sinabi niya na magkasama nilang jejebane ang judgment selection. Ang eksena ay lumipat kay Anos na pinupuri si Amelia sa pagtalbog ng mga dragon kasama ang mga estudyante ng Hero Academy. Nagtataka siya kung bakit siya lumaban ng husto, at sinabi ni Amelia na siya ay isang guro at tungkulin niyang protektahan ang kanyang mga estudyante. Sinabi ni Anos na mahusay ang ginawa niya at tinulungan niya ang mga estudyante na mabawi ang kanilang dangal. Binanggit niya na, gaya ng ipinangako, bibigyan niya siya ng parehong ranggo bilang mga 7 Elder Demon Emperors, ngunit pinigilan siya ng mga estudyante ni Amelia. Hiniling nila kay Amelia na manatili rito at patuloy na turuan sila, at binanggit nila na muli silang magiging walang kwenta kung aalis siya ngayon. Yumuko si Amelia kay Anos, at sinabi niya na ikinararangal niyang makatanggap ng pagkilala para sa kanyang mga pagsisikap, ngunit hindi siya karapat-dapat sa parehong ranggo bilang mga 7 Elder Demon Emperors. Hiniling niya na hayaan siyang magpatuloy na magturo sa akademyang ito, at dumating si Zira. Hindi siya makapaniwala na ang isang guro ng Hero Academy ay yumuyuko sa hari ng kalaban, at sinabi niya na papatayin niya ito bilang hari ng bansang ito. Nagtaka si Amelia kung ano ang ibig niyang sabihin dito, at ipinaliwanag niya na ngayong wala na ang pamilyang Maharlika, siya na lamang ang may karapatang magmana ng trono. Dumating ang mga Royal Knight at inaresto si Zira dahil sa pagtataksil. Nagtataka siya kung ano ang ibig sabihin nila, at dumating si Arca at ipinaliwanag na si Zira ang nagpakilala sa hari kay Ahide, at siya ang nagplano na patayin ang mga miyembro ng pamilyang Maharlika upang maging hari. Sinabi ni Anos na wala ng takas para sa kanya dahil naipakita na niya ang lahat ng ito sa pamamagitan ng isang sesyon ng Magic Broadcast, at tapos na ang mga Maharlika sa pamilyang Maharlika. Dinala siya ng mga knight, at itinalaga ni Anos si Amelia bilang punong guro ng Hero Academy. Sinabi niya na nakuha na niya ang pahintulot ng mga Maharlika para dito. Tinanggap ni Amelia ang tungkulin, at ito ang nagtapos ng programang palitan. Pagkatapos, nakipagkita si Amelia kay Anos Shu, at sinabi niya na pupunta siya sa DH kapag hamuupo na ang mga bagay dito, at nagtaka siya kung maaari siyang bumisita doon.
Sinabi ni Anosio na inaasahan niya ito, at maaari nilang ipagpatuloy ang usapan tungkol sa delatang pagkain mula kanina. Pagkatapos, nag-teleport siya pabalik sa kanyang bahay, at tinanong siya ni Sasha kung bakit kasama niya si Arka. Sinabi ni Anosio na ang mga Diyos ng pagpili ay hindi maaaring bumalik sa langit sa panahon ng Judgment Selection, kaya mananatili siya sa kanya pansamantala. Napansin ng ina ni Anos na lumiit siya, at nagtaka siya kung masyado bang mabigat ang trabaho ng Demon King para sa kanya. Pagkatapos, napansin niyang may isa pang babae kasama niya, at sinabi niya na mananatili ito dito pansamantala. Nagulat ang kanyang ina na humihiling siyang manirahan kasama ang isang babae. Makikita natin ang isang batang babae na tinatangka ang tumakas mula sa isang dragon, ngunit pinatay ng kanyang kapatid ang dragon at iniligtas siya. Sinabi niya na natalo niya ang dragon na nagpapahirap sa kanya, at nagpasalamat siya. Sinabi niya na ang mga dragon ay patungo sa lugar na ito, at sinabi ng kanyang kapatid na dapat silang pumunta sa nayon dahil may magic barrier doon. Sinabi nila na ligtas doon kahit dumating ang mga dragon. At sinabi ng kanyang kapatid na hindi magagamit ang barikada dahil papalapit na ang mga dragon sa kanya. Humingi siya ng paumanhin sa kanya dahil kailangan nilang magpatuloy sa pagkilos, at sinabi niya na maaari niyang iniwan siya sa isang tao sa nayon, ngunit nais niyang manatili kasama siya. Masaya ang kapatid na siya ay kinakailangan niya. Sinabi niya na hindi siya takot sa dragon na iyon, at sinabi ng kanyang kapatid na mabilis siyang magpanggap. Sinabi ng kapatid na hindi siya nagsisinungaling, at ipinaalala niya na sinabi niya na mananatili siya sa loob ng bahay, ngunit lumabas siya sa likod niya. Humingi siya ng paumanhin sa kanya, at sinabi niya na ang kanyang mga kasinungalingan ay medyo matamis. Pagkatapos, bumalik silang dalawa sa kanilang tahanan, at natuklasan natin na ang pangalan ng kapatid ay Arka. Pagkatapos, nakita natin si Anos sa kama, at natuklasan natin na siya ay nananaginip. Napansin niya si Arka na natutulog sa kanyang tabi. Tinanong niya siya kung kailan siya pumasok sa kanyang kama, at sinabi niya na pumasok siya pagkatapos siyang makatulog. Pagkatapos ay dumating sina Misha at Sasha doon, at sila ay nahihiya na makita si Arka at Anos sa kama. Hindi makapaniwala si Anos na nakatulog siya ng lampas sa oras, at sinabi ni Arka na dahil sa masyadong maraming pagod na nadama niya. Hindi makapaniwala si Sasha sa kanyang narinig, at sinabi niya na maaaring Diyos si Arka. Ngunit may mga bagay pa rin na hindi dapat niyang gawin. Nagtanong si Misha kung ano ang ginawa niya kay Anos, at sinabi niya na sinubukan niyang ibalik ang kanyang nawalang alaala. Nabalitaan niya na nang si Anos ay muling isinilang, nawala niya ang bahagi ng kanyang alaala, at sinabi niya na kaya niyang gamitin ang orden ng Diyos ng alaala. Sinabi ni Sasha na hindi niya kailangang maghubad at haburan si Anos upang gawin ito, at ipinaliwanag ni Arka na maaari lamang nilang anihin ang pinakamalaking benepisyo kapag ang isang Diyos at isang demonyo ay nagtutuos ng walang diskriminasyon. Sinabi niya na karaniwang pinaalis din niya ang kanyang damit, at sinabi ni Sasha na ito ay labag sa kalooban. Pagkatapos, dumating ang mga magulang ni Anos doon, at sila ay nagulat na makita siya sa kama na hubot-hubad kasama si Arka. Hindi sila makapaniwala dito, at pagkatapos, tinanong ni Arka si Anos kung ano ang nakita niya. Sinabi ni Anos na nakakita siya ng kanyang kapatid sa panaginip, at nagulat si Sasha na marinig na mayroon palang kapatid si Anos. Sinabi ni Anos na hindi siya sigurado, dahil hindi niya alam kung sino ang kanyang mga magulang sa kanyang nakaraang buhay, at narinig niya na ang kanyang ina ay namatay pagkatapos siyang isilang. Sinabi ni Sasha na hindi siya maaaring magkaroon ng maliit na kapatid kung ganito ang sitwasyon, at sinabi ni Anos na maaaring hindi sila magkaugnay sa dugo, ngunit sa pakiramdam niya ay naaalala niya siya. Sinabi ni Arka na hindi niya ganap na kontrolado ang orden ng kanyang alaala, at maaaring sa bandang huli ay maalala niya siya kung magpapatuloy sila. Pagkatapos, naisip ni Anos na ang pangalan ng kanyang kapatid ay Arka sa panaginip at nagtataka siya kung ito ay isang aksidente. Sina Sasha ay nagtatanong sa kanya kung ano ang gusto niyang pag-usapan sa kanila, at ipinapaalala niya sa kanila na tinawag sila ng mga Draconid na Diyosa ng kabalastugan. Gusto niyang tingnan ito, at nagtataka si Sasha kung ano ang ibig sabihin ng Diyosa ng kabalastugan. Ipinaliwanag ni Arka na siya ang unang Diyos na nagiging kaaway ng ibang mga Diyos, at ang kanyang demonyong mga mata ng kabalastugan at autoridad ay maaaring magtanggal ng lahat ng uri ng mahika at bumuo muli ng lahat ng bagay. Sinabi ni Sasha na pareho lang silang gumagamit ng demonic na mga mata ng paglikha at pagwasak ng sabay-sabay, at sinabi ni Arcana na hindi pa niya nakikilala ang Diyosa ng kabalastugan, ngunit may kaunting kaalaman siya tungkol sa kanyang orden. Pagkatapos, nagbalik si Sasha at Misha bilang si Aisha, at ipinakita nila kay Arka ang kanilang mga mata. Nakikita ito,
Naalala niya ang isang bagay, ngunit dahil ito ay isang alaala mula bago niya makalimutan ang kanyang banal na pangalan, hindi niya ito matandaan. Natuklasan ni Anos na may posibilidad na si Aisha ay maaaring ang diyosa ng kabalastugan, at ipinaliwanag ni Arka na matapos pag-alitan ng mga Diyos, ang diyosa ng kabalastugan ay nagbalik buhay bilang isang demonyo upang maglingkod sa uri ng mga demonyo. Pinaghiwalay sila ni Dino Jake sa dalawang nilalang, at sinabi ni Aisha na wala silang anumang alaala na dating Diyos. Sinabi ni Anos na ang mga alaala ay hindi palaging naipapreserba pagkatapos muling isilang, at tinanong niya si Arka kung naaalala niya kung paano niya nakalimutan ang kanyang pangalan at kumuha ng kaluluwa. Nagtataka si Aisha kung hindi ba siya basta-bastang muling isinilang, at sinabi ni Arcana na isang Diyos pa rin ang Diyos kahit pagkatapos ng muling isilang, hindi sila tumatanggap ng kaluluwa. Nagtataka si Anos kung kayang gawin ito ng diyosa ng kabalastugan, at sinabi ni Arcana na kaya niya ito, at iniisip ni Anos na marahil ay nagkita-kita sila 2,000 taon na ang nakalilipas. Kung ganito ang kaso, tinanong niya si Misha kung naaalala niya ang unang araw na nakita niya ang ibaba ng lungsod sa Midas, at nakita natin na noon ay inakala niya na nakita na niya ang lugar na iyon. Sinabi ni Anos na maaaring iniisip niya ito dahil mayroon siyang natatanging kaalaman mula bago siya isilang muli, at sinabi niya na nang muling isilang ang tatlo sa kanila, nawalan sila ng alaala sa isa't isa. Posible rin na mayroong kumuha ng kanilang mga alaala, at kung susundan nila ang kanilang mga nalimutang alaala, maaaring makita nila kung sino ito. Maaari nila itong gawin sa pamamagitan ng paggamit ng orden ng Diyos na tagabantay ng mga panaginip, at sinabi ni Arcana na may isang Diyos na namamahala sa mga panaginip sa mas malawak na saklaw. Ang pangalan nito ay Liberon, ang Diyos ng mga bakas, at sinasabing natutulog ito sa kaharian ng Diyos ng Dragon. Sinabi ni Anos na dapat silang pumunta doon, at dapat din nilang wasakin ang seleksyon ng paghatol sa daan. Nagtataka si Aisha kung paano nila magagawa ito, yamang ang seleksyon ng paghatol ay ang orden ng paghatol, at sinabi ni Anos na maaari nilang wasakin ang mga Diyos ng seleksyon. Sinabi ni Arka na wala pang nakakita sa mga Diyos na iyon. At si Aisha ay nagulat na may orden subalit walang Diyos na nagpapanatili nito. Ipinaliwanag ni Arka na kaya nilikha ng mga tao sa ilalim ng daigdig ang konsepto ng Ikwi, at ayon sa kanila, ang lahat ng iba pang mga Diyos ay parang kanyang mga kamay. Dahil ang seleksyon ng paghatol ay isang orden na nilikha ni Ikwi, walang nakakakita sa ibang mga Diyos. Sinabi niya na dahil ito lamang ay isang konsepto, maaaring totoo si Ikwi, ngunit maaari rin itong peke. Sinabi ni Anos na magiging mas madali ang mga bagay kung siya ang pumagnakaw ng kanyang mga alaala, at nagtataka si Aisha kung ang Ikwi ay maaaring gumamit ng kapangyarihan ng bawat Diyos kung siya nga ay umiiral. Binanggit niya na kung maaari nga ito, magiging katulad ito ng pagharap sa mundo mismo, at sinabi ni Anos na dapat na lamang nilang lipulin ang mundo. Sinabi ni Aisha na kailangan nilang mag-skip ng klase kung ganoon, at sinabi ni Anos na hindi na ito kailangang mangyari dahil mag-oorganisa siya ng espesyal na klase. Pagkatapos ay umiikot ang eksena sa klase sa kanilang paaralan, at binanggit ni Imaid na ang klase ngayon ay ituturo ng hari ng mga demonyo. Pagdating ni Anos doon, at nakikita siya ng mga royals, iniisip nila na baka maghayganti siya sa kanila dahil madalas silang mag-usap ng masama tungkol sa kanya. Sinabi ni Anos sa kanila na hindi sila dapat maging mahigpit, dahil naaalala niya ang bawat araw na kasama sila at lahat ng kanilang pinagsaluhan. Nang marinig ito ng mga royals, iniisip nila na tiyak na maghihiganti siya sa kanila, at hiningi niya kay Sasha na gawin ang kahit ano tungkol dito. Hindi makaisip si Sasha ng kahit ano, kaya tumuntong si Misha sa entablado. Sinabi niya na mahal ni Anos ang mushroom gratin, at nagtataka ang mga royals kung gagamitin niya ang mushroom gratin upang pahirapan sila. Napagtanto ni Anos na hindi niya magagawa ang anumang tungkol sa maling pangunawa na ito, at ipinaliwanag niya kung ano ang kanilang gagawin sa klase na ito. Binanggit niya na kamakailan lamang natuklasan ang ilalim ng daigdig, at tila sila ang mga utak sa likod ng paglusob, kaya naman, sila ay pupunta sa kanilang bansa. Nagtataka ang mga estudyante kung makikipaglaban sila, at sinabi ni Anos na hindi lahat ng Drakenids ay kaaway nila, at interesado siya kung paano sila susuriin sa isang kakaibang lugar. Tiyak na may panganib ng kamatayan, at maaaring sila ay matapos na maalis, kaya't ito ay magiging isang karapat-dapat na aral. Binanggit niya na ang mga hindi tiwala sa sarili ay maaaring umupo na lamang kung nais nila. Excited ang mga hybridong mag-aaral na pumunta sa ilalim ng daigdig dahil ito ay magiging isang unang paglalakbay. At sinabi ni Anos na bukas na sila aalis. Hindi sigurado ang mga royal tungkol dito, at sinabi niya sa kanila na hanggang sa oras na iyon,
Patataasin niya ang kanilang mga kakayahan ng maraming beses. Pagkatapos ay pinutol ng eksena ang mga mag-aaral sa isang bukirin, at ginamit ni Anos ang Adunika spell sa kanilang lahat. Ito ay gumawa ng kopya ng bawat mag-aaral, at ipinaliwanag ni Anos na ang Aidona ang kanilang hangarin sa hinaharap. Ito ang pagsasali ng kanilang potensyal, at sinabi niya na karaniwang hindi posible na likhain ang mga isipan ng kanilang mga hinaharap na mga kopya, ngunit sinira niya ang batas na iyon. Pagkatapos, ang mga kopya ay nagkaroon ng personalidad at mga kapangyarihang hinaharap, at ipinakita nila sa kanilang mga kasalukuyang bersyon kung paano sila maaaring lumakas. Ang hinaharap na sarili ng isang babae na may pangalang Nia ay hindi gaanong kaiba sa kasalukuyan, at iniisip niya na ibig sabihin nito na hindi siya magpapalaki kahit sa hinaharap. Sinabi ni Imade na hindi niya ito iniisip, at ipinaalala niya kay Nia na sa simula, iniisip ng lahat na si Anos ay isang maling pagkakataon. Iniwan ito ni Nina dahil ang proseso ng pagmamayari ng kapangyarihan sa Mahika ay may sira. Sinabi ni Imade na maaaring pareho ang kaso niya, at sinabi niya na maaaring mayroon siyang isang nakabibinging kapangyarihan na kahit hindi makita ng spell ng hari ng mga demonyo. Iniisip ni Nia na hindi ito maaaring mangyari, at sinabi ni Imade na walang paraan upang malaman ito. Kumakuha ng kaunting kumpiyansa si Nia matapos marinig ito, at kumuha si Imade ng Wand of Wisdom, at sinabi niya na ipapakita niya sa kanya kung paano ito gamitin. Pagkatapos, sinabi ni Sasha at ng iba pang kasapi ng grupo ni Anos na hindi nila magagawa ang Idona, at sinabi ni Anos na matagal na nilang nalampasan ang antas na ito. Nagtataka sila kung paano sila dapat mag-ensayo sa ganitong kaso, at sinabi ni Anos na si Misha at Sasha ay dapat mag-ensayo kasama si Arca dahil kailangan nilang sanayin ang pakikipaglaban sa mga Diyos. Sinabi niya kay Eleanor at Zessa na mag-ensayo sa isa't isa, at sinabi niya na si Lei at Misa ay dapat paunlarin ang kanilang love spell dahil maaaring ito ay kapakipakinabang sa lahat ng mga Diyos. Binanggit niya na pinakamahusay na para sa dalawang gumagamit ng love magic na magkumpetensya para sa optimal na paglaki, at nagtaka si Misa kung sino ang gagamitin ni Anos ang love spell. Pagkatapos ay dumating si Shin, at ginamit nila pareho ang love spell. Binanggit niya na may iba't ibang uri ng pag-ibig sa mundong ito, at sinabi ni Lei kay Misa na hindi sila maaaring matalo sa labang ito. Hiniling ni Anos na huwag magpigil, at sina Lei at Misa ay gumamit din ng kanilang love spell. Sinuntok ni Shin at Lei ang bawat isa, at nag-usap sila sa pamamagitan ng kanilang mga tibak. Humiling si Lei kay Shin na pakinggan siya, ngunit tumanggi si Shin na gawin ito, at nagawa niyang harangin ang bawat pag-atake ni Lei. Pagkatapos ay sinuntok ni Anos si Lei, at sinira niya ang apat na pinagmulan niya, at tinanong siya ni Misa kung okay lang siya. Lei ay maayos at nagtataka kung paano ito nagawa ni Anos. Sinabi ni Anos na pinagsama niya ang pag-ibig at galit upang atakihin si Lei, at sinabi ni Misa na hindi na ito isang spell ng pag-ibig kung ganoon. Ipinaliwanag ni Anos na may mga pagkakataon kapag ang labis na pag-ibig ay nagiging galit, at sinabi niyang hindi na sila dapat magpigil kung nauunawaan nila ito. Pagkatapos ay humiling si Lei kay Misa na tulungan siyang tumulong, at nag-transform sila pareho at naglunsad ng magkasamang atake kay Shin, ngunit nakakagulat na harangin ni Shin ang atake. Sinabi ni Misa na andito ang kanilang ina at ito ay nag-distract sa pansin ni Shin, ngunit tumulong si Anos at silang dalawa ay nagtagumpay na mapadapa si Lei at Misa. Nagtataka si Misa kung paano sila maaaring mag-produce ng mas malakas na pag-ibig kaysa sa kanila, at sinabi ni Anos na maaaring ang kanilang pag-ibig ay yaong ng isang nasasakupan at isang Panginoon, ngunit mas malakas ito kaysa sa romantikong pag-ibig. Sinabi ni Shin na walang makakalampas sa kanyang pag-ibig para sa kanyang Panginoon, at silang dalawa ay nagharap sa buong kanilang lakas. Sinabi ni Anos kay Lei at Misa na may isang kahinaan ang kanilang pag-ibig, at sinabi na nila na sila ay malayo na sa puntong iyon, at sinabi ni Anos na sa loob ng kanilang puso ay may isang hiya na hindi nila may tatago. Ito ang pumipigil sa kanilang pag-ibig, at ang tanging paraan upang ayusin ito ay para sa kanila na ipakita ang kanilang pag-ibig sa buong mundo. Sinabi ni Shin at Anos na gumamit ng kanilang buong kapangyarihan at sinugpo nila si Lei at Misa. Pagkatapos, natapos ang espesyal na klase, at nagtanong si Nia kung nasaan si Anos Shu, at nagtataka ang iba sa parehong bagay pagkatapos na ipakita ito niya, at sinabi ni Anos na nandito siya sa buong oras na ito at hindi sila makita dahil siya ay nagpapraktis ng magic na panglihim. Sinabi ni Anos na hindi niya madaya ang kanyang mga mata at sinabi niyang dapat niyang ituloy ang pagpraktis hanggang sa maperpekto niya ang spell na iyon. Naniniwala ang iba sa kasinungalingang ito, at nagulat sina Sasha at Misha dito. Pagkatapos, ipinatawag ni Anos si Arca at sinabi niya sa lahat na siya ay isang Diyos at siya ang magbibigay gabay sa kanila patungo sa Jordel.
Pagkatapos ay pinalabas ni Arca ang ilang mga dragon at ginawa niya ang daan papunta sa ilalim ng mundo para sa kanila. Pagkatapos, ang eksena ay pumutol sa mga iba at si Anos sa ibabaw ng kabisera ng Jordal na tinatawag na GES, at nagtataka si Sasha kung magiging maayos ba sila sa pagtayo ng ganito dahil ang Jordal ay ang bansa na nagsalakay sa assassin. Sinabi ni Arca sa kanya na ang pag-atake ay isang hindi wastong desisyon ng isang Ahide at ang Royal Dragon na ginamit din ay pag-aari ni Agatha, isa sa 3 pangunahing mundo sa ilalim ng lupa. Karaniwan ay ang mga Royal Dragon ay laban sa mga aral ng Jordal ngunit ninakaw ni Ahide at ibinigay ito sa isang haring tao. Nagtataka si Sasha kung hindi ba sila kaaway bilang isang bansa, at sinabi ni Arcana na hindi niya alam, ngunit ang papa na si Goro Anadel Jordal ay isa sa napiling 8 at maaaring hindi siya kaaway, ngunit siya pa rin ang kaaway ni Anos. Misha ay nagtataka tungkol sa Diyos ng mga Vestiges, at sinabi ni Arcana na ang papa ang tanging nakakaalam ng kanyang kinaroroonan. Napagtanto ni Sasha na kailangan nilang makipagkita sa papa kung nais nilang sundan ang kanilang mga alaala, at sinabi ni Arcana na sa panahong ito ng taon, maraming mga pilgrim, kaya mas mabuti para sa kanila na maglakad ng bukas patungo doon. Narinig ng mga estudyante ang isang kakaibang boses, at sinabi ni Arcana na ito ay ang pag-awit ng isang banal na dragon. Ipinaliwanag niya na ang mga banal na dragon ay mga dragon ng tunog, at ang kanilang pag-awit ay laging naririnig sa bansa mula nang ito ay itatag, ngunit walang nakakakita sa kanila maliban sa papa at sa mga Diyos na kanyang napagkasunduan. Dumating ang grupo sa GY Haze, at napansin nila na ang canopy sa kanilang itaas ay gumagalaw. Ipinaliwanag ni Arcana na ang langit sa ilalim ay nagugulo at umaatungal, at tinatawag nila ito bilang ang pag-uga ng langit. Sinabi ni Anos na sa ganitong paraan, ang mundong ilalim ay magigiba sa bandang huli, at sinabi ni Arcana na ang banal na haligi ang magpapatibay sa nabuwal na canopy. Ito ay isang haligi ng kaayusan na di makikita ng karaniwang tao, at ipinakita niya sila sa paligid ng bayan. Binanggit niya na ang simbahan ng Jordal ang namumuno sa bansa sa pangalan ng mga Diyos. May mga estudyante na napansin ang direksyon mula saan nagmumula ang kanta, at nagtataka sila kung makakabuti ba kung pumunta sila at makinig dito. Sinabi ni Anos na dapat silang lahat na gumalaw ng malaya ngayon, at pumunta ang ilang mga babae upang tingnan ang kanta kasama sina Lea at Misa. Nagtungo naman si Imaid at Nia sa simbahan, at sinabi ni Imaid na narinig niya na ang mga tao dito ay maaaring tumawag ng mga Diyos at dragon, at iniisip niya na ito ay nakakapukaw ng interes. Kinatok nila ang pinto ng simbahan, at lumabas ang isang paring lalaki. Sinabi nila sa kanya na nais nilang sumali sa kanilang relihiyon, at sinabi ng pari na may mga mahigpit na patakaran kung sakali silang magbabalik loob. Binanggit nila na wala silang problema doon, at tinanong sila ng pari kung anong landas ang kanilang tatahakin kung may landas ng kapayapaan at landas ng mga tinik sa harap nila. Sinabi ni Imaid na pipiliin niya ang landas ng mga tinik, at sinubukan ni Nia na piliin ang landas ng kapayapaan, ngunit sa payo ni Aid, pumili rin siya ng landas ng mga tinik. Sumang-ayon ng pari na tanggapin sila sa kanilang relihiyon, at pumunta sina Anos at ang iba sa simbahan. Tinanong sila ng pari ng parehong tanong, at pareho rin nilang pinili ang landas ng mga tinik. Tinanong ni Imaid si Anos kung siya ay narito dahil sa may hinanakit na naman siyang balak. Sinabi ni Anos na tama siya, at nagtataka ang pari kung kilala ba nila ang isa't isa. Sinabi ni Imaid na siya ang hari ng kanilang bansa. Ang pari ay nagtataka kung ano ang bansa na pinanggalingan nila. Sinabi ni Anos na galing sila sa DH, at sinabi ng pari na wala siyang narinig tungkol dito. Sinabi ng pari na ngayon sila ay magsasagawa ng seremonya ng pagsanib, binyag sa The Pledge Jewel, at sinabi niya na ang mga tanging makakakuha ng Pledge Jewel mula sa PY nang hindi nasusunog ay pipiliin ng mga Diyos. Ipinaliwanag ng pari sa kanila kung paano ito ginagawa, at sumulat siya ng isang dragon gamit ang isang dasal. Binanggit niya na ang mga masugid na pari ay maaaring tumawag ng mga dragon, ang mga messengers ng mga Diyos, ngunit tanging isa sa bawat 100 ang nakakamit ito sa kanilang unang binyag. Madaling nagtagumpay si Anos sa binyag, at nagtagumpay din ang natitirang kanyang grupo, at bawat isa sa kanila ay nagtawag ng isang dragon. Nakapagtawag din si Nia ng isang dragon, ngunit ang kanyang dragon ay maliit lamang. Kinain ng kanyang dragon ang natitirang mga dragon, at binanggit ng pari na ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng ganitong bagay. Sinubukan ni Imaid na alamin kung ang dragon ay kumakain din ng mga demon, at napagtanto niya na hindi ito ang kanyang mga hilig. Sinabi niya kay Nia na dapat subukan niyang tawagin ng isang Diyos ngayong pagkakataon,
at binanggit ng pari na ang isang Diyos ay maaari lamang tawagin ng mga piniling tagasunod, hindi sila pinahihintulutan na malaman ng ritual upang tawagin ang isang Diyos sa puntong ito. Binanggit ni Imade na kailangan na lamang nilang lumikha ng kanilang sariling ritual mula sa wala. Sinabi niya na imposible para sa kagaya niya na gawin ito, ngunit ipinakita ni Anos sa kanila ang dasal upang tawagin ang mga Diyos. Sinabi ng pari na hindi nila maaaring tawagin ang isang Diyos maliban kung may kasunduan sila sa kanila, at sinaktan ni Anos si Imade. Nag-aalala si Nia tungkol dito, ngunit sinabihan siya ni Imade na kalmayan. Pagkatapos ay nagbago siya sa Nalia, at sinabi niya na hindi niya magagampanan ang anyo na ito maliban kung nasa panganib ang kaayusan. Sinabi niya na siya ay parang isang Diyos, at nagulat si Nia sa pag-alam nito. Binanggit ni Nalia na ipapakita niya sa kanya ang ilang patunay, at nagtawag siya ng 4 na mga guardian deity. Sinabi niya kay Nia na pumasok sa isang kasunduan sa lahat ng 4 sa kanila, ngunit hindi siya sigurado dito. Sinabi ni Nalia na kaya niya ito gawin, at sinabi niya na ang mga guardian deities na ito ay parang kanyang mga anak at siya ay ang kanyang mag-aaral. Naunawaan ni Nia, at pumasok siya sa isang kasunduan sa lahat ng 4 na Diyos. Pagkatapos ay tinawag niya sila, at nagulat ang pari sa pagtawag niya ng 4 na Diyos sa isang pagkakataon, dahil maaari lamang nilang tawagin ang isang Diyos sa pamamagitan ng pledge jewel. Ipinaliwanag ni Nalia na mayroong napakaliit na kapangyarihan si Nia, at kung ituturing nila ang pinagmulan bilang isang sisidlan at ang kapangyarihan ay tubig, ang kanyang sisidlan ay halos walang laman ngunit mas malaki at mas malawak kaysa sa iba. Ito ay sobrang laki na kahit matapos tumawag ng 4 na Diyos, mayroon pa ring natitirang espasyo. At hinihiling niya sa kanya na gumawa ng PCT kasama siya. Binanggit niya na magiging Diyos siya at tutop din ang kanyang mga nais. Iniisip ni Anos na sa pamamagitan nito ay magiging orden ng Nalia ang orden ni Nia, at magagawa ni Nalia na labanan ng Zek na kanyang ginawa sa kanya. Nagtataka si Nalia kung iniisip niya na itataguyod niya si Nia upang maging kaaway ng hari ng demonyo, at tinanong ni Anos si Nia kung ano ang tingin niya sa Blaze Death King. Binanggit ni Nia na siya ay isang mahusay na guro, at iniisip niya na baka magamit siya sa DH balang araw kung mananatili siya sa kanya. Sinabi ni Anos na dapat niyang pasalamatan siya sa kanyang pag-unlad kung iniisip niya na may utang siya sa kanya, at nagulat si Nalia na ipinakikita sa kanya ni Anos ang kabaitan. Binanggit niya pagkatapos kung ano ang kanyang kahilingan upang makapag-anyo sila ng kasunduan, at binanggit niya na nais niya na siya ang maging guro niya magpakailanman. Tinanggap ito ni Nalia, at gumawa sila ng kasunduan. Pagkatapos, nagpatira pa ang pari sa kanya sa Imade, at sinabi ni Imade sa kanya na siya ay nagpapatira pa sa maling tao. Binanggit niya na ang hari ng demonyo na nandito ay maaaring maghari sa kanya rin, at nahihirapan ang pari na maniwala, ngunit pinaniniwalaan niya ang salita ni Aid. Nagtataka siya kung si Anos ay si Ikui, at sinabi ni Anos na hindi siya iyon. Nagpa siya ang pari na paniniwalaan ang kanyang sinabi, at tinanong ni Anos kung paano niya pwedeng makilala ang papa ng bansang ito. Binanggit ng pari na pupunta siya at aayusin ang isang pagpupulong para sa kanya, at nagtataka kung pwede bang pakinggan ni Anos ang isang hiling mula sa kanya bago ito. Sumang-ayon si Anos, at binanggit ng pari na sa bansang ito ay may isang hanggal na sumama sa heresy. Binabalahura niya ang mga Diyos at tumatanggi sa pag-iral ng Ikui. Binanggit niya na ang pangalan ng lalaki ay Ahide, at sa isang punto siya ay ibinilanggo ngunit tumakas siya sa tulong ng heretical Gisha, kung saan sinusundan ang mga Diyos ng mga hindi sumasampalataya. Bukas ay magkakaroon ng Himmel Festival, at tiyak na magpapakita ang sumpa ng hanggal na iyon. Binanggit ni Anos na dapat nilang dukutin si Ahide bilang alaala para sa papa. Pagkatapos ay nakita natin ang mga hybrid na mga babae na nakikipag-usap sa isang Draconid na may pangalang Arena. Binanggit ni Arena na kung mas maaga silang dumating, hihilingin niya sa kanila na kumanta ng Sojourner Psalm, at ipinaliwanag niya na ito ay isang ritual kung saan kumakanta ang mga pilgrim mula sa labas ng mundo ng isang bagong kanta bilang alay. Sinabi niya na pwede silang pumunta at manood kung nais nila. Pagkatapos, ang eksena ay nag-cut sa Anos na gumagawa ng ilang tuluyan para sa buong kanyang grupo gamit ang mahika, at sa loob ng isang silid doon, napansin ni Arcana ang isang bahay. Sinabi ni Anos na sa panaginip niya kahapon, nakita niya ang bahay kung saan sila ng kanyang kapatid dati namumuhay, at sinubukan niyang muling likhain ito. Iniisip ni Arcana na ang bahay na ito ay pamilyar sa kanya, at sinabi ni Anos na ang pangalan ng kanyang kapatid ay si Arcana rin. Binanggit niya na maaaring siya ang kanyang kapatid 2,000 taon na ang nakalilipas, at tinanong niya kung gusto niya bang maibalik ang kanyang mga alaala.
Sinabi niya na maaaring nais din niyang itapon ang kanyang mga alaala at baka hindi na niya ito makalimutan muli. Binanggit ni Arcana na ang pagtapon ng kanyang mga alaala ay isang kasalanan at sinabi niya na hindi sila dapat makalimutan ang nakaraan. Sinabi niya na dapat mayroong paraan upang maibalik ang kanyang banal na pangalan at mga alaala nang hindi nawawala ang kanyang emosyon. Sinabi ni Anos na okay lang kung nakapagdesisyon na siya, at sinabi ni Arcana na maaaring mabawi niya ang kanyang mga alaala sa pamamagitan ng pagpapanaginip kasama si Anos. Pumasok si Sasha sa silid, at sinabi niya na hindi niya papayagan na gumawa ng anumang immoral habang siya ay nandito. Sinabi ni Arcana na kailangan ito para maibalik ang kanyang mga alaala, at sinabi ni Sasha na hindi papayag si Anos na matulog kasama niya para maibalik ang kanyang mga alaala. Sinabi ni Anos na wala siyang problema dito. At sinabi ni Misha na nag-aalala si Sasha sa kanya kahit alam niyang mabait si Arca. Binanggit ni Anos na dapat bantayan nila siya sa ganitong kaso at pahintulutan siyang ipakita sa kanila ang isang panaginip kasama siya. Kapag hinawakan nila ng direkta ang tagapangalaga ng kaayusan, malalaman nila kung may nangyayari. Sinabi ni Sasha na ibig sabihin nito'y matutulog siya kasama si Anos at pumayag siya dito. Pagkatapos ay natulog silang apat at ipinakita ni Arca sa kanila ang isang panaginip. Sa panaginip, dumating si Arc sama at ilang tao upang kunin si Arca at isakripisyo sa mga Diyos, at dumating si Anos upang iligtas siya. Tinanong niya sila kung may gusto sila mula sa kanyang kapatid, at binanggit ng ama ni Arcana na dahil inagaw ni Anos ang kanyang anak, ang mga dragon ay nag-aalboruto kung saan-saan. Sinabi ni Anos sa kanila na huwag sisihin ang kanyang kapatid sa ito, dahil ito'y kanilang kasalanan sa pagpapabeya at walang ginagawa, at pinatay niya sila sa pamamagitan ng isang dasal. Sinabi niya kay Arca na ligtas na siya ngayon, at binanggit niya na hindi siya natakot dahil alam niyang darating siya at ililigtas siya. Pagkatapos, nagkaroon sila ng hapunan, at hiniling ni Arca sa kanya na basahin ang kanyang karaniwang kwento. Binasa ni Anos ang kwento ni Dora, isang babaeng sinungaling, kay Arca, at binanggit niya na hindi niya maintindihan kung ano ang nagugustuhan ni Arca sa kwento. Sinabi ni Arca na tila nag-e-enjoy si Dora habang nagsisinungaling, at sinabi ni Anos na magiging katulad ni Dora siya kung patuloy siyang magsasabi ng mga bagay na ganito. Binanggit ni Arcana na gusto niya si Dora, ngunit ayaw niyang magwakas mag-isa, at hinihiling niya sa kanyang kapatid na basahin ang isang partikular na bahagi. Pagkatapos ay nasaktan niya ang kanyang tinapay sa apoy, at sinabi niya kay Anos na inubos niya ang kanyang tinapay sa isang subaw lamang. Napagtanto ni Anos na nagsisinungaling siya, kaya ibinigay niya sa kanya ang kanyang tinapay. Binanggit niya na alam niyang nag-aalala siya dahil ayaw niya nang maghanap siya ng pagkain muli. Sinabi ni Arcana na dahil sa malamig sa labas, at sinabi ni Anos na ang ganitong uri ng kasinungalingan ay hindi kailanman makakasakit sa sinuman, at binanggit niya na hindi siya kailanman magiging tulad ni Dora. Pagkatapos ay nagising ang apat sa kanilang mga lugar, at sinabi ni Arca kay Anos na pareho silang nanaginip. Binanggit ni Anos na nakakabahala ito, dahil hindi dapat mayroong Draconet na 2,000 taon na ang nakalilipas, at sinabi ni Sasha na siya ay nanaginip ng kasama ang isang maliit at cute na Anos. Sinabi ni Arca na bukod sa kanila, nakita niya sina Sasha at Misha na nanaginip bago sila muling isilang, ngunit wala silang nakita. Pagkatapos ay inilipat ang eksena kay Anos at sa kanyang grupo sa lugar upang makinig ng Sojourner Psalm, at nagdasal si Anos sa mga Diyos. Nagtataka si Sasha kung bakit siya nagdarasal kung kinamumuhian niya ang mga Diyos, at sinabi niya na ang relihiyon ay iba-iba para sa bawat isa. Ngunit kung sila ay naroroon, ang pagdarasal para sa kanila ay ang angkop na bagay na gawin. Pagkatapos nilang mapansin na may magaganap na, ngunit bago pa man ito, dumating si Ahide roon, at itinanggi niya ang pag-iral ng mga Diyos at ikwi. Binanggit niya na bilang patunay, ang Sojourner Psalm ay maglalaho sa mismong lugar na iyon, at sinabi niya na dumating siya upang ipahayag ang katotohanan sa lahat.